Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 3121-3130. Direktang naabot ang ikasampung langit. Ang pagkakakilanlan ng dugong sanggol ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Si Yang Yian ay orihinal na gustong itago ang dugong sanggol sa ngayon, ayaw niyang malaman ng napakaraming tao, kahit man lang ay ayaw niyang ilantad ang dugong sanggol bago matapos ang labanang ito. Pero ngayon parang imposible na. Ang lakas ng dugong sanggol ay hindi mahahati sa mga kaharian sa pamamagitan ng ordinaryong pangunawa. Siya ay isang likas na matalino, kaya siya ay isang malaking trump card sa tabi ni Yang Yian, hindi bababa sa pagkakaroon ng diyosa ng kulay. Ngunit hindi hahayaan ni Yang Yian na madaling kumilos ang dugong sanggol maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Ang masamang kapangyarihan sa katawan ng batang ito ay isang time bomb. Alam niya ito. Pinakamainam na gamitin ito bilang isang deterrent sa isang kritikal na sandali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alam na ito ng lahat. Aba, ayaw ni Yang Yian na itago ang dugong sanggol, kaya lumapit ka na lang para magbigay galang sa mga nakatatanda. Anyway, ito na ang kanyang huling disipulo, at maya-maya ay malalaman din ito ng buong Yunmen. Hayaan ang dugong sanggol upang magbigay galang isa-isa. Dahil dito, nakatanggap siya ng maraming regalo. Makikita na tuwang-tuwa ang Blood Baby at mahilig sa mga ganitong gawaing panlipunan. Natuwa rin si Yang Yian nang makitang gusto ng mga alagad ng Yunmen ang ganitong uri ng paputok, kaysa maging supremo at makakalimutin. Hindi yun ang mahusay na paraan. Ang sinumang tao o sinumang Diyos, hanggat may puso siyang sumulong, ay hindi mawawala ang kanyang pagnanasa. Hindi siya makakalimutin. Sa halip, siya ay malapit sa mahusay na paraan na may hawakan ng tao at mga paputok. Ito ang iniisip at iginiit ni Yang Yian. Tungkol sa dumating sina Meijia at Zexang, naisip ni Yang Yian na magkakaroon ng spark sa pagitan niya at ng Goddess of Wealth, ngunit hindi niya inaasahan na malapit nang maging isa ang Goddess of Wealth at Meijia at ang iba pa. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, at tila may paggalang pa rin si Meijia sa diyosa ng kayamanan. Hindi mahirap isipin ito, pagkatapos ng lahat, ang lakas ng paglilinang ng babaeng ito ay talagang ang pinakamahusay sa lahat ng mga tao. Ngunit walang ipinaliwanag si Yang Yian. Hindi na nagtanong pa si Meijia at ang iba pa. Sa wakas natapos na ang usaping ito. Ang Blood Baby ang naging pinakasikat na audience, kabilang ang ilang bata tulad ni Tuan Tuan Yuan Yuan at Yang Qing Yuan, na lahat ay nagustuhan ng munting Blood Baby. Siyempre, ipinakita rin ng mga alagad ni Dugu Hui ang kanilang pagmamahal sa nakababatang kapatid na ito. Sa kanila, si Yang Xingfu lang ang nawala. Sinasabing lumabas ang bata para magsanay, ngunit nagpadala si Master Yun Changxi ng mga tao para protektahan siya, kaya walang problema. Si Yang Yiyo ay napakagaan pa rin ng loob tungkol sa anak ni Yang Xingfu. Nang siya ay umakyat mula sa mundo ng mga engkanto patungo sa mundo ng Diyos, ginaisang niya ang kanyang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay, na siyang landas ng mga Diyos at demonyo. Hindi rin niya pinaghigpitan si Yang Xingfu dahil alam niyang may sariling paraan ang kanyang anak. Ang pag-aalala ay isang maliit na yugto lamang, bumalik sa paksa. Matapos makakuha ng maraming halo ang pagkakakilanlan ng saradong disipulo ni Xiaoying, natapos ang usapin. Ang dugo sa buong pool ng dugo ay sumangga, kabilang ang mga alipin ng dugo na itinapon at tuluyang nawala. Ang bawat isa ay nagkaroon din ng mas malinaw na pag-unawa sa kakayahan ng Blood Baby, ngunit hindi ito itinaguyod ni Yang Yiyo, kaya hinayaan niyang magtago ang Blood Baby. Ang malaking pangkat ay patuloy na sumulong at nagtungo sa ikalawang layer ng langit. Ngunit naramdaman ni Yang Yiyo na napakabagal nito. Hindi siya makapasok sa ritmo ng iba. Malinaw, magkakaroon ng blood pool sa unang palapag, at magkakaroon ng higit pa sa ikalawang palapag. At mamaya. Anyway, sa opinyon niya at ni Rabbit Lord, ito ay isang sadyang pagkilos ng pagkonsumo ng mana ng lahat. Hindi ito gagana. Hindi tayo maakay ng ilong. Inisip niya ang sarili niyang lakas at kapangyarihan, kaya diretsyo niyang sinabi kay Duan Xingang at sa mag-asawang Yin Yang King Kong, kayong tatlo ang manguna sa daan, at dumiretso sa tuktok ng 33 langit. Ayokong mapatay ng una. Ang gusto ko ay isang mapagpasyang labanan sa Emperor. Lahat ay tutulong at papatay ng sama-sama. Oo, sir. Natanggap ni Duan Xingang at ng dalawa pa ang order. Sa ganitong paraan, sumugod ang mahigit 1,000 tao, nasa antas man sila ng Hidaw o Tiandaw. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa ikalawang palapag. Oo naman, mayroon pa ring isang pool ng dugo dito, at ang mga alipin ng dugo ay hamarang muli. Ngunit sa pagkakataong ito si Yang Yiyo ay nagutos ng isang error ratio attack, at ang blood pool sa ikalawang palapag ay direktang sumangga ng apoy ng maliit na phoenix, at ang shearer at mga alipin ng dugo sa loob ay hindi man lang lumaban. Isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod, at ang bilis ay lumakas, at sila ay dumiretso sa ikasampung palapag sa isang hininga. Sa wakas, sa ikasampung antas, ang bilis ay bumagal. Pagdating namin dito, nakatagpo namin sa wakas ang Great Azura. Matapos lumitaw ang antas ng Hidaw, bumagal ang lahat. Mula sa simula hanggang ngayon, hindi kumikilos si Yang Yian. Sa mga makapangyarihang subordinate na ito, hindi na talaga niya kailangang kumilos.
Kahit na ang Little Phoenix at ang Guya ay walang ginawa. Sa ika-10 araw, lumitaw ang dakilang Azura. Kaya kinawayan niyang Yian ang kanyang kamay at hiniling sa panganay na kapatid na ayusin ang mga Diyos sa antas ng Heavenly Daw upang huminto. Hindi nila hinayaang sumugod sila. Ang mga Diyos sa yugto ng mga panuntunan ng langit na daw ay naging pangunahing puwersa, na sapat na sa ngayon. Sa katunayan, mula sa unang antas, ang pinakamababang antas ng Heavenly Daw ang pangunahing puwersa. Hindi man sila nahulog, karamihan sa kanila ay nasugatan na. Inutusan niyang Yian ang mga patakaran ng Heavenly Daw na panghawakan, para walang problema sa pagsasanay. Sa huli, naintindihan niya na ito ay magiging mas mahirap. Sa oras na iyon, kailangan niyang maabot ang antas ng Hidaw, at ang Little Phoenix ang magiging pangunahing puwersa. Ang mapagpasyang labanan sa Emperador ang kanyang ulam. Ito ay dapat niyang lutisin. Sa ika-10 palapag, walang blood pool, ngunit mayroong 10 dakilang Azura sa unang antas ng Hidaw. Sa mga salita ng Rabbit Lord, silang lahat ay mga Azura na nangagaw ng mga katawan. Bagamat mukhang nasa unang antas sila ng Hidaw, ang kanilang panloob na lakas ay yaong ng mga tunay na Azura. Hindi sila mahina at mahirap ding pakitunguhan. Ang Loach ay sabik na subukan at sinabi, pupunta ako at papatayin sila. Sinulyapan niyang Yiyo ang binata na nagbagong anyo ang Loach, at tumawa, bakit ka nagmamadali? Darating ang panahon para kumilos ka. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Duanxing at sa mag-asawang Yin Yang King Kong at sinabing, Sister Mei, Xiong Huan, Old Duan, Yin Yang King Kong, Zexang, Kier, Xuantung, at ang matandang ninuno ni Shenmo, pumunta ka at harapin ang 10 dakilang Azura. Pinangalanan niyang Yiyo ang 10 sa isang hininga, at hayaan si Sister Mei na manguna. Naniniwala siya na walang magiging problema. Kabilang sa kanila, si Xuantung at ang matandang ninuno ni Shenmo ay nasa unang antas ng Hidaw, na itinuturing na mas mahina, ngunit sina Kier at Zexang ay nasa ikatlong antas ng Hidaw, kaya maaari nilang durugan sila ng walang anumang problema. Oo. Inako rin ni Sister Mei ang responsibilidad. Lahat ng 10 sa kanila ay lumabas upang lumaban kaagad, at sumugod patungo sa 10 dugong syuras na nakatayo sa kanilang harapan. Ang bawat isa sa kanila ay nabagong anyo sa isang taong may dugo na 8 o 9 na metro, na may madugong nakamamatay na aura na umaakyat sa langit, at ang aura ay kakilakilabot. Pero, ang karanasan ay ganito. And with Sister Mei and the others among them, I believe walang magiging problema, just let them get in touch. Matapos ang 10 pares ng mga tao ay humarap sa 10 Shira, tinanong niyang Yiyo si Lord Rabbit, mukhang nahahati din ang Great Shura sa mga antas, tama ba? Ito ay isang Great Shira, at ang aura ay ibang-iba sa Great Shira na pinatay ko sa domain ng mga Diyos at pagkatapos ay nabuhay muli. Siyempre, wala tayong masyadong alam tungkol sa mga Shira. Ang alam lang natin ay nahahati sila sa ordinaryong Shuras at Great Shuras, at dapat mayroong pagkakaiba sa pagitan ng maliliit na kaharian. Ngunit ito ay isang Great Shira, hindi sapat na mabuti, huwag mag-alala, taya akong magtatapos ang labanan sa loob ng 10 paghinga. Sabi ni Lord Rabbit. Lumiwanag ang mga mata niyang Yian, napakabilis. Akala ko aabutin ng 1 oras o higit pa. Umiling si Rabbit at sinabing, huwag mong masyadong isipin kung gaano kalakas at misteryoso ang Shira clan. Kung tutusin, ang mga Shira na ito ay mga nilalang na pumalit sa mga katawan. Sinasakop pa rin nila ang mga katawan ng God Realm Celestial Clan, hindi ang mga orihinal. Ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay tiyak na bababa. Orihinal na Shuras. Hindi inaasahan niyang Yian na gagawa si Rabbit ng napakatingkad na metapora. Siyempre, ang tunay na Shuras ay karaniwang asensya ng dugo, ang uri na walang kamatayan at hindi masisira. Tiyak na hindi sila malakas sa pamamagitan ng pagkuha sa mga katawan. Sa kabaligtaran, kung sakupin nila ang mga katawan, ang kanilang lakas ay bababa. At saka, kung walang carrier sa loob ng mahabang panahon, ang buhay ng Shira ay nasa panganib. Sa paghusga mula sa aura ng mga Shuras na ito, dapat silang maging mga labi ng Celestial Clan na nakaligtas sa paglikha ng mundo at pumalit sa mga katawan ng Celestial Clan. Ngayon tila ang Emperador ay talagang isang malaking Shira. Ang buong 33 Heavens Palace ay maaaring naging pugad ng Shira. Sa madaling salita, maraming mga Diyos sa Celestial Clan ang kinokontrol ng Shira Clan. Deserve talaga nilang mamatay at patayin. Nagsalita ang kuneho hanggang sa wakas, mamamatay tao. Nagulat din si Yang Yiyo nang marinig niya ang sinabi ni Lord Rabbit. Maaaring minamaliit mo. Kinokontrol ng Emperor ang 33 langit na palasyo sa loob ng isang panahon. Sa ibabaw, higit sa kalahati ng Celestial Clan sa God Realm ay nasa ilalim ng impluensya ng 33 palasyo. Nag-aalala ako ngayon. Kung ang Emperor ay talagang isang makapangyarihang Shira na pumalit sa katawan, ilan na lang ba ang natitira sa mga Celestial Clan? Sa dugo ng Shira Clan. Sinabi ito ni Yang Yiyo, o sinabi niya na ito ay hula lamang, ngunit mukhang hindi natural sina Lord Rabbit at kay Shen Yang. Ang hula na ito ay malamang.
Kung ang Celestial Clan ay gagawing dugo lahat, ito ay magiging isang sakuna para sa buong God Realm. Kabanata 3122 gustong pilitin ng Emperor ang pagkakaisa ng Dao. Ang mga alalahaning ito ay hindi makatwiran. Kung ang 80% hanggang 70% ng mga tao ng Celestial Clan ay binago ng dugong Shira, nangangahulugan ito na ang ibang mga grupo ay nasa parehong panganib. Sa oras na iyon, maaaring magulo ang buong God Realm. Kaya naisip ni Yang Yian ang mga salita ni Ling Yi noong una niyang nakilala si Ling Yi, na nagbigay diin sa paglilinis ng God Realm. Ang Shira clan na nakaligtas sa Kaitian era ay nakatago na ngayon sa God Realm, pumalit sa katawan o muling isinilang sa ibang mga paraan. Ngayon na ang iba't ibang mga dakilang Diyos na sumunod sa banal na emperador ng langit sa panahon ng Kaitian ay lumitaw sa kanyang paligid, isa-isa, nagsimulan na silang lumabas. Mahirap sabihin na ang Shira clan ay wala sa parehong sitwasyon. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, ito ay simpleng isang sakuna ay nag-ferment sa God Realm. Sino ang nakakaalam kung ito ay sasabog balang araw? Ngayong iniisip ito, ang mga nakatagong panganib ng God Realm ay napakalaki. At ang 33 Heavens Palace ay maaaring isang fuse. Dahil dito, hindi may paliwanag na kinabahan si Yang Yian. Lihim niyang napagpasyahan na ang labanan sa 33 Heavens Palace ay dapat manalo, kung hindi, kung ang labanang ito ay hindi labanan ng maayos, ang buong God Realm ay maaaring nasa isang mahirap na sitwasyon. Buti na lang at naisip niya na okay pa rin ang kanyang kasalukuyang lakas at ang puwersang nasa ilalim ng kanyang command. Hindi bababasa sa ngayon, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Ang labanan sa paningin, isa sa isa, ay pumasok na sa isang puting mainit na yugto. Ngunit para kina Kier at Sister Xiangmei, ang kanilang mga kalaban ay madaling masugatan at agad na napatay. Sila ay direktang nawasak hanggang sa punto ng pagkawala sa manipis na hangin, hindi nag-iwan ng pagkakataon para sa Shira na makatakas at muling ipanganak. Ang mga laban ng iba ay itinuturing din na isang malakas na labanan, at lahat sila ay pinigilan ng kanilang mga kalaban. Kasama si Kier at ilang iba pa sa labanan, natapos ang labanang ito sa loob lamang ng 3 minuto. Kailangan mong malaman na ito ay isang mahusay na Shira, at siya ay nasa antas ng hidaw. Bagamat siya ay nasa unang antas lamang ng hidaw, siya ay napatay sa kalaunan. Masasabing, naganap na natapos ang labanan. Nagbigay ito kay Yang Yiyo ng malaking tiwala. Boss! Sa oras na ito, isang dagandong ang umalangaw mula sa langit. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at nakitang hindi niya alam kung saang antas nanggaling ang tunog, ngunit ang pulang ilaw ay sumisikat pa rin. Sa halip, ito ay parang isang uri ng signal. Hindi makakita ng anumang mga pahiwatig, direktang tinanong ni Yang Yian si Duan Xingang, makikita ba ni Old Duan kung saang layer ng kalangitan nanggagaling ang pulang ilaw? Ang pag-uulat sa banal na Panginoon, ito ay nagmumula sa 32 langit. Sabi ni Duan Xingang. Ano ang ginagawa ng matandang emperador? Ungol ni Yang Yian. Mukhang may hindi maganda. Kailangan na nating magmadali. Sa sandaling ito, nagsalita ang Rabbit Lord. Nagtanong si Yang Yian, ano ang nakita mo? Nagmuni-muni ang Rabbit Lord at nagsabi, wala akong masigurado ngayon, umakyat ka lang at lumakad. Kaunti pa at sisiguraduhin ko. Nakita ni Yang Yian na ang Rabbit Lord ay may seryosong mukha, at alam niyang may natuklasan siya, at ito ay isang masamang pagtuklas. Tinatawag itong 33 Heavens Palace, kaya natural na mayroong 33 layer ng langit. Ngayon ay narating pa lamang nila ang tuktok ng ika-10 layer ng langit, at malayo pa sila sa 32 langit. Ayon kay Old Duan, ang pulang ilaw ay sumisikat sa 32 araw, at ang Rabbit Lord ay tila may napansing masama. Alam ni Yang Yian na hindi siya maaaring mag-antala, kaya personal niyang pinangunahan ang paraan upang magmadali. Boom! Pagkatapos ng isang malakas na putok, si Yang Yiyo ay nagmamadaling umakyat sa ika-11 langit sa Nine Dragon Lotus Throne. Pero, walang tao. Walang umiral. Naisip ko na baka makatagpo ako ng mas matitinding balakid. Ngunit sa pagkakataong ito ay medyo hindi inaasahan. Ituloy mo. Sabi ni Lord Rabbit. May naiintindihan din si Yang Yiyo sa sandaling ito. Siya. Patuloy na nagmamadaling pataas. Boom boom boom. Direkta siyang sumugod sa 23 langit sa isang hininga. Wala pa rin. Huminto siya at tumingin kay Lord Rabbit. Sinabi ni Lord Rabbit, mukhang lahat sila ay nakatutok sa 32 langit. Bakit sila nakatutok sa 32 langit? Medyo nalilito pa rin si Yang Yiyo. Sinabi ni Lord Rabbit, ang pulang ilaw noon ay isang senyales ng pagtitipon. Sa palagay ko ang pag-atake ng emperador sa pagkakaisa ng Dao ay hindi kailanman naging matagumpay. Ngunit pagkatapos mong lumabas sa domain ng mga Diyos at ipahayag ang krusada laban sa 33 palasyo ng langit, siya ay nabalisa. Sa orihinal, ang emperador ay maaaring natural na nakapasok sa ika-5 antas ng pagkakaisa ng Dao. Maaaring ito ay isang pagsasanib ng mga kasanayan ng angkan ng Shira at ng mga kasanayan ng mga Diyos o ng dakilang Dao, at ang kanyang lakas ay tiyak na aabot sa isang bagong antas.
Ngunit malamang na hindi niya inaasahan na aatakihin mo ang 33 Heavens Palace ng ganoon kaga. Sa ganitong paraan, ang emperador ay hindi magkakaroon ng sapat na oras upang magsanay at masira. Hulaan ko ngayon na ang emperor ay gagamit ng ilang paraan upang pilitin ang isang pambihirang tagumpay sa kaharian ng pagkakaisa, at maaaring ito ang kritikal na sandali. Simula nang pumasok tayo sa 33 Heavens Palace, inaantala natin ang laban. Malinaw na ang mga shearer sa ilalim ng emperor ay naantala at inuubos ang ating kabuang mana, ngunit maaaring hindi nila inaasahan na ang ating lakas sa pakikipaglaban ay magiging napakalakas kaya binago nila ang kanilang diskarte ngayon. Tila na-concentrate na nila ang lahat ng tao sa langit sa 32 langit para pigilan tayo sa 32 langit at bumili ng oras para sa emperador. Kung hindi ako nagkakamali, walang syura sa kabilang langit maliban sa 32 langit at 33 langit, kaya kailangan na nating magmadali. Masama ang pakiramdam ko. Kung mapipilitan ng emperador na makapasok at bumalik sa pagkakaisa ng Dao, maaaring magkaroon ng malaking problema. Dapat nating hadlangan ang emperor bago siya makalusot, o patayin siya. Kung hindi mahirap sabihin kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa sa pagkakataong ito, kailangan nating magmadali. Naging irritable at balisa si Rabbit Lord sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Nakinig si Yang Yiyo sa pagsusuri ni Rabbit Lord at nakaramdam ng pressure. Hindi niya akalain na nakakaalarma ang mga salita ni Rabbit Lord. Matapos magsanay hanggang ngayon at makuha ang kapangyarihan ng langit na puso, nalaman niyang mayroon siyang tiyak na pangunawa sa kung ano ang mangyayari sa pagitan ng langit at lupa. Ngayon matapos marinig ang sinabi ng Rabbit Lord, naramdaman ito ng kanyang heavenly heart. Nangangahulugan ito na magkakaroon ng gulo. Kung ito ay talagang nahulaan ng Rabbit Lord, dapat silang lumaban ng mabilis at magpasya na huwag hayaang makapasok ng maayos ang Emperor. Kung makalusot ang Emperor, maaaring wala siyang tiwala sa Diyos ng langit. Kung tutuusin, ang reputasyon ng isang tao ay parang anino ng puno. Ang matandang Emperor ay hayagang kinokontrol ang God Realm sa isang panahon at kilala bilang pinakamalakas sa God Realm. Kahit ngayon ay mayroon din siyang malalim na koneksyon sa angka ng Shira. Masasabi pa nga na ang Emperador ay maaaring isang makapangyarihang Shira. Ang isang taong may ganitong pagkakakilanlan at background ay tiyak na hindi isang simpleng tao. Para sa kanya, ang isyu sa pagitan niya at ng Emperador ngayon ay may kinalaman sa isyu ng nakaraan at kasalukuyang buhay. Dapat bumagsak ang isa sa matandang emperador at siya bago maayos ang usaping ito. Kaya si Yang Yiyo ay nasa ilalim ng presyon. Ngayon ay tila nagsusugal ang emperador. Pinipilit niyang bumalik sa pagkakaisa ang Dao. Bagamat hindi niya alam kung gaano siya kalakas pagkatapos na bumalik sa pagkakaisa ang Dao, tiyak na ito ay isang masamang bagay. Siya ay dapat na magambala bago pumasok ang emperador. Sa pag-iisip nito, direktang nag-utos si Yang Yiyo, lahat ay nakikinig sa aking utos at walang pagsisikap na umakyat sa 32 araw. Kapag dumating ang 32 araw, maaaring ito ay isang buhay at kamatayang labanan. Ang antas ng Dao ay nasa unahan, ang antas ng pamamahala ng langit na Dao ay nasa gitna, at ang tunay na kalaban ng langit ay, ang pinakahuli, ang tunay na kalaban sa lahat ng kill. Patayin! 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 Libu-libong tao ang tumugon sa mga tunog ng pagpatay, at ang tunog ay yumanig sa siyam na langit. Si Yang Yiyo ay nasa harapan pa rin, at patuloy na nagmamadaling umakyat mula sa 23 langit. Siya ay naging isang banal na liwanag, at sa likod niya ay mga banal na liwanag na sunod-sunod. Ang mga makukulay na banal na ilaw ng libu-libong malalakas na lalaki ay kamangha-mangha. Sa personal na pamumuno ni Yang Yiyo sa kanila, napakataas ng moral, at direktang sumugod sila sa 30 segundong langit ng walang tigil na puwersa. Boom! Boom! Sunod-sunod na patong ng langit ang umakyat, at gaya ng hula niya at ng Rabbit Lord, walang tao. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa 31st floor. Huminga ng malalim si Yang Yiyo, pinaikit ang kanyang mga mata, at muling lumabas. Ang sumunod na palapag ay ang 32 palapag. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, lahat ng Shira o ang mga Diyos ng makalangit na angkan sa ilalim ng upuan ng Emperador ay magtitipon sa 32 palapag. Itutuon nila ang kanilang puwersa sa 32 palapag upang harangin sila at bibili ng oras para sa Emperador na pilitin ang pagkakaisa ng Dao. Kaya naisip ni Yang Yiyo na ang 32 palapag ay ang tunay na larangan ng digmaan para sa pakikipaglaban. Boom! Sa wakas, pinaandar niya ang 9 Dragon Lotus Throne at nagmadaling pumunta sa 32 palapag. Basta! Matapos masira ang harang ng ambon ng 32 palapag, walang oras si Yang Yiyo na tumingin sa paligid. Naramdaman na lang niya ang isang nakakasilaw na liwanag ng dugo na dumadaloy patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon, na may malakas na hininga na nagpatalon sa kanyang mga talukap. Long the Sun! Tamang-tama, ang 32 palapag ay inihanda upang maghintay para sa kanila. Sa kabutihang palad, siya ay handa sa kanyang puso, at nagbigay ng utos na hayaan si Longda at ang iba pang siyam na dragon na maghiwa-hiwalay at maghanda para sa pagtatanggol. Awaw! Umalangaw-ngaw ang dragon. Ang Lotus Throne ay kumikinang ng maliwanag. Hinaranggan nito ang dugong ilaw na paparating.
Kasabay nito, nagkalat ang siyam na tunay na dragon at nawala ang trono ng Lotus. Malamig na sumangot si Yang Yiyo, at sa kanyang backhand, pinarusahan niya ang lahat ng bagay gamit ang isang palad. Ang lahat ng kapangyarihan ng dugo ay agad na nagkalat. Sa susunod na sandali, nasuspine siya sa himpapawid, at sa wakas ay nakita niya ang lahat sa kanyang paningin, ngunit nagmamadali niyang sinabi kay Long Dajiulong, Big Dragon, bumaba kayo. Sa sandaling ito, dumaong si Lord Rabbit at Goddess of Color sa tabi ni Yang Yiyo, at dumating din ang Little Phoenix at ang iba pang nasa likod niya. Ang 32 layer ng langit ay puno ng dugo at pagpatay. 1,000 metro ang layo mula sa paningin ni Yang Yiyo ay isang parisukat na porma sayo ng Shira, at hindi bababa sa 30,000 shuras ang natangay sa isang sulyap. Ang kasamaan ng dugo ay nasa lahat ng dako na nakapanlulumo. Oo naman, tama ang hula ko, tila gusto ng emperador na pilitin ang pagkakaisa ng tao. Nag-isip si Lord Rabbit. Kabanata 3123 ang rebeltong bato na may dumudugong orifice. Orifices 30,000 Azure ang nakatayo sa harapan niya na may mamamatay tao na aura. Bukod dito, mayroong hindi bababa sa libo-libo sa kanila na may malakas na aura, karamihan sa mga ito ay nasa antas ng Heavenly Dao Rules, at kabilang sa kanila, mayroong libo-libo sa kanila na may aura ng hidaw. Siyempre, hindi marami ang lumampas sa ikatlong antas ng hidaw. Sinulyapan sila ni Yang Yiyan at nakita ang 5 tao sa ika-4 na antas ng hidaw. Ang pinuno ay ang Great Dharma Master ng Holy Heavenly Palace, ang Great Azura, na ikinalat niya sa God's Domain noong taong iyon. Hindi ko alam kung anong sekretong paraan ang ginamit ng taong ito, hindi lang naka-recover, mas malakas pa ang aura. 30,000 Azura, mula sa mababang antas hanggang sa mataas na antas, ay maihahambing sa dakilang Azura ng ika-4 na antas ng hidaw. Napakalaking labanan. Halata na gusto nilang pigilan sila dito, o bumili ng oras para sa Emperor. Ngayon ang puntong ito ay dapat kumpirmahin. Sa pagharap sa 30,000 Azura, talagang handa si Yang Yiyan. Tila napakalakas nila, ngunit ang talagang pinagtutuunan ng pansin ay ang 5 dakilang Azura ng ika-4 na antas ng hidaw. Ang iba ay wala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa kanila ay mga mababang antas na Azura. Ang ganitong uri ng labanan ay nakasalalay pa rin sa bilang ng malalakas na tao sa bawat kampo. Sa side niya, maraming malalakas na tao. Ang Goddess of Color, Loge, Blood Infant, Lord Rabbit, Kier, Little Phoenix, Neo Duzi, at iba pa. Anuman sa kanila ay maihahambing sa ika-4 na antas ng hidaw, at maging ang Goddess of Color at Blood Infant ay maihahambing sa mga semi-santo. Bagamat si Lord Rabbit ay nasa ika-4 na antas lamang ng hidaw, nasa kanya ang alaala ng kanyang nakaraang buhay. Kapag talagang sumabog siya, siguradong pangalawa lang siya sa Diyosa ng kulay. Kaya may advantage siya sa innate aspect. Of course, in terms of numbers, mas mahina siya this time. Kung gusto niyang manalo sa labanang ito, kailangan niyang magbayad ng isang presyo. Gayunpaman, ang labanan ay nasa string na at kailangang ilunsad. Kahit anong mangyari, kailangan niyang magpatuloy. Hayaan mo ako dito, ikaw at ang Goddess of Color ay direktang pupunta sa Emperor. Kung ikukumpara, ang Emperor ang pinakamalaking panganib. Kung ang Emperor ay mapipilitang pagsamahin sa isa, iyon ang magiging daan ng God Realm at ng Fourth Realm. Sa oras na iyon, isang banal at dawas na paaralan ang lilito na hindi natin nalalaman, at iyon ay magiging isang malaking problema. Pinaikit ni Lord Rabbit ang kanyang mga mata at nagsalita. Natigilan si Yang Yiyan, maaari ba itong gumana? Hindi sa wala siyang tiwala kay Lord Rabbit, ito ay dahil ang 30,000 shuras ay hindi magtatapos sa kaguluhan, at mayroong 4 na malalaking shears sa kanila. Sa kapanahunan ng Kaitian, kaya kong labanan at patayin si Shuras. Ngayon ako ay isang taong nasa nirvana sa loob ng ilang buhay. Kung hindi ko kayang harapin ang mga shear na ito na pumalit sa mga katawan, kung gayon ako ay nabuhay ng walang kabuluhan. Si Xiao Fengwang at ang iba pa ay sapat na ang natitira para sa akin. Dalhin mo ang dugong sanggol at ang Diyosa ng kulay hanggang sa ika-30 kalahating langit. Kung mag-aalala tayo dito. Matapos ka ng maaga, pupunta kami para tulungan katandaan, gamitin mong mabuti ang 3 kayamanan ng Holy Heavenly Emperor kahit na may malaking problema, hindi dapat maging problema ang iligtas ang iyong buhay. Bilin ni Lord Rabbit. Nakinig si Yang Yiyan kay Lord Rabbit at alam niyang tama siya. Kung ikukumpara sa 30,000 shuras, ang emperador ang pinakahuling sakuna. Kung pinahintulutan ng emperador na sumanib sa tao at bumalik sa isa, gaya ng sinabi ni Lord Rabbit, maaaring lumitaw ang isang halimaw sa oras na iyon. Ang lahat ng mga palatandaan ay lumitaw. Ang emperador ay hindi ang emperador, ngunit ang pumalit sa katawan ni Shira. Ayon sa hula ng Rabbit Lord, ang emperor, itong Shira, ay gustong pagsamahin ang dalawang sukdulan at magkaibang mundo ng Shira at ng God Realm. Ano ang mangyayari sa oras na iyon? Walang makapag-isip kung ano ang kahihinatnan nito. Mukhang hindi ka panipaniwala, ngunit hindi imposible. Ngayon pag-isipan itong mabuti. Tama ang hinuha ng Rabbit Lord.
Maaaring kinuha na ng emperador ang katawan ni Shire simula pa nang buksan ang kalangitan. Pagkatapos ng digmaan kasama ang Emperor Shenkon, hindi na mabilang na taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa siya naging santo. Hindi dapat. Kaya't maipaliwanag lamang na ang emperador ay nagsusumikap pa rin para sa kaharian ng pagkakaisa, iyon ay, upang linangin sa dalawang dakilang sekta ng God Realm at ng Shire Realm, at upang tahakin ang isang paunang landas. Ang Shire clan ay palaging gustong salakayin ang God Realm, ngunit natalo ng Holy Heavenly Emperor. Malamang na ang emperador ay tumahak sa ibang landas ng pagsalakay, na siyang pagsasanib ng dalawang dakilang sekta, kaya napakabagal ng kanyang paglilinang. Marahil kung wala ang kanyang hitsura, magiging matagumpay ang landas ng emperador. Matapos itong maging matagumpay, ang God Realm ay hindi malayong mabagsakan. Sayang nga lang nagpakita siya. Naputol nito ang plano ng emperador. Kaya ngayon, ayon sa hinuha ng Rabbit Lord, itinulak niya ang emperor sa pagkataranta, at gusto niyang pilitin ang epekto ng pagkakaisa ng Dao. Upang lumikha ng bagong Dao. Ayon sa pagtitiwala ni Yang Yiu sa pagmamana ng mana ng Chen Kun Divine Emperor, ang emperador ay talagang malapit na nauugnay kay Shire. Ngayon maraming bagay ang maaaring itugma sa isip ni Yang Yiu. Kaya, wala siyang paraan. Kailangang patayin muna ang emperador. Maaaring mahirap ang mga bagay sa hinaharap, ngunit alam niya na kung hindi niya ibababa ang emperador ngayon, mas magiging mahirap ang haharapin niya sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, hindi sumuko si Yang Yian kay Lord Rabbit at tumango, mag-ingat, dadalhin ko si Dowager at ang Reyna sa 33 langit. Huwag kang mag-alala tungkol sa lugar na ito, mag-alala tungkol sa iyong sarili, mag-ingat ka. Medyo lamambot ang tono ni Lord Rabbit, sumulyap sa Queen Goddess of Color at tumango, na nagsasabing, salamat sa iyong problema, Reyna. Hehe, sinong naging kalaban ko sa kanya sa dati kong buhay? Huwag kang mag-alala, susundan ko siya kahit mamatay ako, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa dakilang santo ng Hanyuan. Kahit na ang emperador ay isang dakilang Osiris sa mundo, dudurugin ko siya hanggang sa abo. Nagsalita ang Reyna ng Diyos ng kulay sa napakadominanteng paraan sa sandaling ito. Sa kasong ito, pangalagaan ang banal na Panginoon at ang Reyna, tatapusin ko ang labanan dito sa lalong madaling panahon at darating upang suportahan ka. Natapos magsalita si Lord Rabbit, at pagkatapos ay sinabi sa malakas na boses, kaya mga tao, pumatay ng 30,000 Osiris para sa akin, patayin. Narinig ng lahat ang pag-uusap ni Yang Yian at Lord Rabbit. Sa oras na ito, alam ng lahat na ang tunay na panganib ay hindi ang 30,000 Osiris na ito, kundi ang emperador sa 33 langit. Direktang haharapin ni Yang Yiu ang Emperor, at ngayon ay kailangan nilang magbukas ng landas at i-clear ang likuran para kay Yang Yiu. Sa utos mula kay Lord Rabbit, lahat ay nagmadali patungo sa 30,000 shuras. Umuungol. Tumili. Chirp. Biglang-bigla, ang maliit na phoenix, loach, guya, mink, at iba pang gawa-gawang hayop ay nagbagong anyo sa kanilang tunay na anyo, umungal sa langit, at sumugod patungo sa 30,000 shuras. Alam ng lahat na ang tunay na mapagpasyang labanan ay nagsimula mula sa sandaling ito. Fair na. Sinulyapan ni Yang Yiu ang eksena kung saan nagsimula ang laban pagkatapos ng banggaan, at tahimik na sinabi sa kanyang puso, kailangan ninyong lahat manatiling buhay. Matapos batiin ang Diyosa ng kulay at ang sanggol na dugo, silang tatlo ay naging tatlong sinag ng banal na liwanag at dumiretso sa 33 langit. Saan man sila dumaan, ang bahaghari na batis na binubuo ng 30,000 shuras ay hamarang sa kanilang daan, ngunit pinangunahan ni Lord Rabbit ang Little Phoenix at ang iba pa na puwersahang magbukas ng landas. Hindi nagtagal, si Yang Yiu, ang Diyosa ng kulay at ang Blood Infant ay sumugod at humakbang sa hagdanan patungo sa 33 heavens. Sa isang kisap mata, tinawid nila ang 32 langit. Ang mga mata ni Yang Yiu ay naging pula sa sandaling ito. Hindi siya lumingon. Sa katunayan, alam na alam niya sa kanyang puso na ang agwat sa pagitan ng mahigit 130,000 shuras ay na kahit na makapangyarihan si Lord Rabbit at ang iba pa, ang labanang ito ay tiyak na magiging lubhang kaunos-lunos, at magkakaroon pa nga ng mga kamatayan. Pero, wala siyang pakialam. Ang kanyang layunin ay ang emperador, na maabot ang 33 langit sa lalong madaling panahon upang pigilan ang emperador, at huwag hayaang magtagumpay ang emperador sa pagsanib sa Dao at bumalik sa pagkakaisa. Kung hindi, kapag nagtagumpay ang emperor, mawawalan ng kontrol ang sitwasyon, at maaaring magkaroon ng mas malaking casualty, napakalaki na hindi na niya kayang tiisin. Sa sandaling ito, pinigil ni Yang Yiu ang kanyang hininga at naabot ang huling araw, ang 33 langit. Boom! Pagkatapos ng malakas na dagandong, tumayo siya sa tuktok ng 33 Heavens Mountain. Hindi ito kasing laki ng naisip niya. Isa lamang itong tuktok ng bundok na wala pang 100 metro kwadrado, kasing taas ng mga ulap. Lumitaw ang isang altar 50 metro ang layo, at sa altar ay isang estatwa ng bato na nakaupong nakakros ang paa, ngunit sa sandaling ito ay nakita niya na ang estatwa ng bato ay dumudugo mula sa lahat ng 7 butas. Walang alinlangan na ang rebeltong bato ay ang emperador, ngunit dumudugo ito mula sa lahat ng 7 butas, na mukhang kakaiba at nakakatakot. Ho!
Bumantong hininga si Yang Yiyo, at naramdaman niya ang pang-aapi sa hangin. Ang diyosa ng kulay ay bihira ding tumahimik, ngunit naglabas siya ng malakas na aura sa buong katawan, na tila napakabigat. Ang dugong sanggol ay kumikislap na may liwanag ng dugo, at lumitaw sa kaliwang kamay ni Yang Yiyo, at sinabing malutong, ang batong rebulto ni tatay ay buhay, napakalakas at masama. Sa sandaling ito, ang dugong sanggol ay mukhang mas matanda kaysa dati, ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo, at ang kanyang tingin ay nakatuon sa batong estatwa sa altar. Paano si Yang Yiyo? Mas malalim talaga ang nararamdaman niya. Mula nang makita niya ang rebultong bato, ang puso ng langit sa kanyang kaluluwa ay nagsimulang kumurap, at nakaramdam siya ng pagkabalisa at hindi niya ito mapigilan. Malakas na kalaban. Nagbigay si Yang Yiyo ng dalawang salita sa kanyang puso. Tumingin sa dugong sanggol, sinabi niya, natatakot ka ba, Dower? Umiling ang dugong sanggol, hindi, ako ay nasa tabi ng aking ama. Good boy, protektahan mo ang sarili mo, tandaan mo, kung may mangyari man, hinihiling kong umalis ka, bawal kang lumingon at umalis, intindihin mo. Tiningnan ni Yang Yiyo ang dugong sanggol at seryosong nagturo. Ibinaba ng dugong sanggol ang kanyang ulo at walang sinabi. Kabanata 3124, isa lang sa 10 avatar ni Haring Shira. Gusto kong makasama ang aking ama. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay may sinabi si Xiaoying, na may matinding kinang sa kanyang pulang mata. Medyo naging open-minded ang Goddess of Colors at sinabing, kayong dalawa ay masters at apprentice, gawin natin siya ngayon, hindi pa alam ang resulta, huwag mo munang pawiin ang iyong prestihiyo, ang marangal na Saint Emperor, iyon ay ang Saint King of all Saints, first level Shira lang, sirain mo na lang. Narinig ni Yang Yiyan ang nangingibabaw na mga salita ng Goddess of Colors, at ang depresyon sa kanyang puso ay labis na nawala. Sa katunayan, hindi niya namamalayan na napigilan ang aura rito, kaya medyo naging pessimistic siya. Sabi nga ng Goddess of Colors, kahit anong mangyari, gawin mo lang muna siya. Hindi naman sa wala talaga siyang lakas. Hindi banggitin ang kanyang sarili, ang diyosa ng mga kulay lamang ay katumbas ng lakas ng isang kalahating santo, at ang dugong sanggol ay isa ring misteryosong kapangyarihan. At sa tingin niya ay okay pa rin siya, kaya hindi na kailangang magkaroon ng pessimistic emotion silang tatlo. Hindi ito sa punto ng pesimismo. Malaki ang kinalaman ng pagiging pesimismo niya sa sariling katangian ng pagpapahalaga sa pagmamahal at katwiran, at naapektuhan din ng aura rito. Ito ay sapat na upang ipaliwanag ang pagiging kakaiba ng rebultong bato. Siyempre, ang rebultong bato na may dugong umaagos mula sa lahat ng 7 butas ay ang emperador. Sa pag-iisip nito, sinulyapan ni Yang Yiyan ang diyosa ng kulay at ang Blood Infant at sinabing, mag-ingat. Pagkasabi niyon ay tumalon siya at hinampas sa di kalayuan ng rebultong bato. Pinarurusahan ng langit ang lahat ng bagay. Sa isang palad, ang banal na liwanag ay maliwanag, at ang hangin mula sa lahat ng direksyon sa pagitan ng langit at lupa ay natipon sa sandaling ito. Ang banal na kapangyarihan ng banal na daw ay isang palad, na hinihiram ang kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi talaga dapat minamaliit. Sabay-sabay na umatake ang Blood Infant sa kaliwa at Goddess of Color sa kanan. Itinuro ng Blood Infant ang rebultong bato, ngunit ito ay isang pulang kidlat. Ginalaw ng diyosa ng kulay ang kanyang daliri, at isang bahaghari ang lumipad mula sa kanyang kamay at dumiretso sa rebultong bato. Ang dalawa ay tila casual na umatake, ngunit sa katunayan ay naramdaman ni Yang Yiyan ang malakas na enerhiya na lumabas mula sa bawat isa sa kanila, bawat isa ay may sariling mga merito at pagkakaiba. Sa panahon ng pag-atake, ang aura ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang Heavenly Punishment Palm. Nang magkasama silang tatlo, nanginginig ang buong espasyo. Nagbigay din ito ng malaking kumpiyansa kay Yang Yiyo. Kahit nakaharap nila ang isang tunay na malakas na Saint Dao, magkakaroon sila ng lakas upang lumaban, tama ba? Sa pag-iisip nito sa kanyang puso, ang mga mata ni Yang Yiyo ay nakatuon sa rebultong bato. Nang direktang umatake ang 3 sa 3 metro ang layo mula sa rebultong bato, tuluyang nagbago ang rebultong bato. 3 pula at itim na daloy ng liwanag ang lumitaw. Sa isang iglap, naging 3 figure sila. Ang kanilang mga mukha ay lubhang kahindik-hindik, at sila ay talagang umungal. Umuungol. Sa dagandong, ang 3 ilaw sa rebultong bato ay naging 3 tao, at biglang nag-counter-attack sa mga atake nilang 3. Boom! 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 3 dagandong. Ang liwanag ng dugo, gintong liwanag, makulay na liwanag at itim na hangin ay magkakaugnay, at ang pagsabog ay isang nakakabinging tunog. Sa isang iglap, ang enerhiya sa field ay direktang sumabog. Sa isang ugong, kumalat ang malakas at nakasisilaw na liwanag. Libu-libong metro ang layo ng impact. Si Yang Yiyan, Blood Infant, at Goddess of Colors ay sumugod lahat hanggang 30 metro, at napatigil ng alon ng enerhiya, hindi na makagalaw pa, ngunit silang tatlo ay hindi umatras. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiyan ang isang malaking bagyo ng enerhiya, na lubhang nakakatakot, ngunit nasa loob ng saklaw ng pagpapaubaya. Lumubog din ang mukha niya. Ang mga atake nilang tatlo ay halatang hinaharangan ng batong rebulto. Ipinapakita rin ito kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng rebultong bato.
Sa kanilang tatlo, ang Goddess of Colors ay isang half-sant sa mga salita ni Linko, hindi banggitin ang Blood Infant. Mula nang ipanganak ang Blood Infant, hindi ito nagkaroon ng tunay na pagkatalo. At ano ang tungkol sa kanya? Ang paglilinang ng ika-4 na antas ng Hidaw ay nasa ibabaw lamang. Ang gayong makapangyarihang trio ay talagang nabago sa tatlong figure ng tatlong pula at itim na ilaw na umuusbong mula sa rebeltong bato. Gaano Katikot? Kailangang magulat si Yang Yian. Sa susunod na sandali, nawala ang aura ng enerhiya. Parang bumalik sa kalmado ang lahat. Tumingin si Yang Yian at nakita niya ang isang estatwa ng bato na naka-cross-legged sa altar na may 9 na metrong diametro. Parang hindi man lang gumagalaw. Parang estatwa lang na bato. Maliban sa dugong umaagos mula sa 7 butas nito, parang walang nagbago. Pero ganun ba talaga? Siyempre hindi. Ipinaliwanag ng nakaraang paghaharap ang lahat. Sa sandaling ito, si Yang Yiu at ang Blood Infant Goddess of Color ay magkatabi, nakabitin sa hangin at nakatingin sa estatwa ng bato. Bitik. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Nanliit ang mga mata ni Yang Yiu, at nakakita siya ng bitik sa rebeltong bato. Bitik. Sa isang iglap, nabasag ang buong rebeltong bato. Hindi, upang maging tumpak, ang ibabaw ng estatwa ng bato ay nagsimulang matuklap. Pagkatapos ng isang mapurol. Boom! Ang pula at itim na halo sa rebeltong bato ay kumislap. Sa susunod na sandali, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ang lumitaw sa paningin ni Yang Yiu at ng dalawa pa. Ang kanyang buhok ay casual na nakasabit sa kanyang mga balikat, at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Mukha rin siyang nasa early 40s. Hindi tulad ng naisip ni Yang Yiu, ito ay isang taong mukhang napakatao. Hindi siya ang kahindik-hindik na demonyong halimaw na naisip niya. Emperador, bulong ni Yang Yiu sa kanyang puso. Bigla niyang nakita na nagmulat ng mata ang taong ito. Ang kanyang mga mata ay naging itim mula sa pula sa isang iglap, at pagkatapos ay bumalik sa normal na mata ng tao. Sa wakas, sila ay kasing liwanag ng mga bituin, at tulad ng isang napakalalim na kailaliman. Sa unang tingin, naramdaman ni Yang Yiu ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Buti na lang. Sa sandaling ito, ang puso ng kaluluwa ay nayanig, at ang masamang hininga ay agad na napawi. Sa susunod na sandali, nang makita siya ng taong ito, talagang ngumiti siya, ngunit sinabi niya, masyado kang dumating pagkatapos ng lahat, sayang, sapat na ang 100 taon para sa akin, sayang. Ito ay hindi maipaliwanag kay Yang Yiu, ngunit nararamdaman ni Yang Yiu na kausap niya ito. Nakatitig sa nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nakaitim, si Yang Yiu ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam, napakakakaiba, hindi komportable. Malinaw, ang taong ito ay mukhang isang spring breeze ng ngiti, ngunit si Yang Yiu ay nakaramdam ng pagkasuklam mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, at kahit na bahagyang takot. Kinasusuklaman niya ang mga pamilyar na tao at damdamin. Sa pagtingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa wakas ay nagsalita si Yang Yiu, ikaw. Ang emperador. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natigilan saglit, pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiu at tumawa, hindi ko ini-expect na hindi ka pa nagigising, hahaha, mukhang hindi ka na madyay gising. Pwede mo akong tawaging Emperor, o tawagin mo akong Shira King, o Blood Sky Patriarch. Haha parang Yang Yiu lang ang matatawag ko ha. Mukhang hindi ka karapat-dapat sa titulong Holy Heavenly Emperor, natatakot ako na wala ka ng pagkakataon pagkatapos ng araw na ito. Ang mga salitang ito ay parang kulog sa pandinig ni Yang Yiu. Bakit? Kasi, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsabi ng tatlong titulo, Emperor, Shira King, at Blood Sky Patriarch. Kung hindi pa nakapunta si Yang Yiu sa God's Domain, natural na hindi niya malalaman na ang mga pangalan ni Shira King at Snow Sky Patriarch ay talagang iisang tao. Ngayon ay malinaw na ang taong ito ay Emperor, Shira King, at Blood Sky Patriarch. Ano? Nangyayari. Isang sagot ang pumasok sa isip ni Yang Yiu sa oras na ito. Ang parehong tao. Walang masama kung pag-isipan ito. Ang Holy Heavenly Emperor ay maaaring muling magkatawang tao ng 3 beses at magsanay, gayon din ang Shira King. Hindi ko lang inaasahan na mananatili ako sa God Realm. Sa oras na ito ay ang Shira King, ang Blood Sky Patriarch, at ang Emperor. Huminga ng malalim si Yang Yiu at sinabi, kahit sino ka man, hindi ka maaaring manatili sa God Realm. Papatayin kita ngayon, o maaari kang pumunta sa iyong Netherworld Blood Sea. Nandito ako sa God Realm at hindi kita papayagang tumakbo ng ligaw. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yang Yiu, tumawa ang Emperor at tila walang pakialam sa banta ni Yang Yiu. Sa halip, sinabi niya sa mapaglarong tono, ano ang silbi? Kahit na mapatay mo ako ngayon, ano ang masama? Ang namatay ay isa lamang sa 10 avatar na iniwan ko sa God Realm. Para sabihin sa iyo ang totoo, may 10 avatar sa buong Free Realms. Ang Diyos na kaharian at ang 3 kaharian determinado ang haring ito na manalo, at ang tunay na katawan ng haring ito ay muling isisilang sa dagat ng dugo. Sa oras na iyon, ang 10 avatar sa 3 kaharian ay magsisimulang muling magkatawang tao, na magbibigay daan sa tunay na katawan ng haring ito na bumalik sa God Realm. Sa
Ang Creation Era, sinabi ng haring ito na ang Three Realms ay dapat pamunuan ng aking Blood-Sea Avenue. Ang pahayag na ito ay dapat bilangin. Kayong mga nilalang sa tatlong kaharian ay dapat tawaging mga alipin ng dugo sa ilalim ng aking Blood-Sea Avenue. Haha tsaka, sa tingin mo kaya mong galawin itong hari? Nakinig si Yang Yiyo sa hubad at prangka na mga salita ng Haring Shira, at hindi napigilan ng kanyang puso ang pagtibok. Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Ang emperador na nasa harapan niya ay isa lamang sa 10 avatar ng Shira King na natitira sa God Realm, at mayroong 9 na avatar na nakakalat sa tatlong kaharian. Ang Shira King ay talagang naghihintay na maipanganak muli sa dagat ng dugo. Naghihintay para sa 10 avatar na magsimulang muli ng reincarnation, muli siyang bababa sa God Realm. Gaano ito kakilakilabot? Ang noo ni Yang Yiyo ay walang kamalay-malay na pinagpapawisan. Kabanata 3125 ang sanggol ng dugo ay naging susi sa ilalim ng Blood Chi. Sinabi ng Emperor nang walang pag-aalinlangan na siya ay isang clone, na sapat na upang ipakita kung gaano siya tiwala sa kanyang sariling lakas. At kahit napatayin ang clone na ito, mayroon pa rin siyang 9 na iba pang clone. Lahat sila ay nananatili sa tatlong kaharian. Ibig sabihin, hindi lamang sa God Realm, kundi pati na rin sa ibang mga lugar sa Three Realms, tulad ng Immortal Realm, magkakaroon ng mga clone ni King Shira. At ang mga clone na ito ay handa na para buksan ang reincarnation at hayaang bumalik ang tunay na katawan ni Haring Shira sa God Realm. Nakakabaliw lang. Tila ang layout ni Haring Shira ay inilatag mula noong labanan sa panahon ng Kaitian. Sa kabilang banda, ang Holy Heavenly Emperor ay talagang pareho. Nagsimula ang parehong layout sa panahon ng Kaitian. Halimbawa, siya, at halimbawa, ang makapangyarihang mga hayop na nagtipon sa paligid niya ngayon, at iba pa. Sa panahon ng Kaitian, lahat sila ay mga dakilang santo sa ilalim ng upuan ng banal na emperador ng langit at ang makapangyarihang harem, at iba pa. Kung hindi dahil sa kawalang takot ng maaga, paano ang lahat ay magsasama-sama? Sa sandaling ito, nakikinig sa mga salita ng emperador ng may malakas na pagtitiwala, naisip ito ni Yang Yiyo at hindi natakot. Maaari kang mag-layout. Hindi kaya magagawa iyon ng Holy Heavenly Emperor. Bukod dito, ito ay palaging ang God Realm, ang Holy Heavenly Emperor o ang kanyang pangunahing larangan ng digmaan. Hindi naniniwala si Yang Yiyo na ang isang demonyo mula sa pang-apat na kaharian na tulad mo ay kayang baliktarin ang mundo. Pagharap kay Dao Zun na puno ng kumpiyansa at panunukso, biglang ngumiti si Yang Yiyo, tumingin sa kanya at nagsabi, ito ang God Realm, ang aking tahanan. Huwag mong sabihin na mayroon kang 10 clone na natitira. Kahit na mayroong 10 milyong mga clone, maaari kong sirain ang mga ito ng isa-isa. At pupunta ako sa Netherworld Blood-Sea para hanapin ka balang araw at sumanggaw ang tunay mong katawan. Ngayon ay magsisimula ako sa iyo, ang clone ng emperador. Sa loob ng maraming taon, ayaw mong isuko ako, na hanggang ngayon ay naaalala ko pa. Nanumpa ako na balang araw ay lalaban ako sa 33 Heavens Palace at gagawin kitang abo. Ngayon ay sisimulan kong tuparin ang aking panunumpa, Emperor, kunin mo ito. Haha, pabayaan mo na lang na hindi ka ang Holy Heavenly Emperor sa mundo, kahit na ikaw ang nagising na Holy Heavenly Emperor, hindi ka mangangahas na maging masyadong mayabang sa harap ng haring ito. Sa tingin mo ba talaga na ako, isang clone, ay hindi ka kayang patayin? Nakangiti pa rin si Emperor Zun, ngunit ang kanyang tono ay nakamamatay na. Halatang inis ang mga salita ni Yang Yiyo sa kanya. Ang sinabi ni Yang Yiyo ay mas mayabang kaysa sa kanya. Malamig na ngumuso si Yang Yiyo, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Kung tutuusin, hindi ka ang Shira King, kundi isang clone lang. Huwag mong seryosohin ang iyong sarili bilang Shira King. Hindi ako isang Saint Heavenly Emperor, ngunit kaya kitang patayin. How dare you? Galit na galit ang emperador. Boom! Sa isang dagandong, ang emperador, na nakaupong naka-crossleg, sa wakas ay tumayo, at ang kanyang buong katawan ay sumabog sa isang pula-itim na liwanag, na may walang katapusang nakamamatay na aura. Sumigaw si Yang Yiyo, fuck him. Ayaw na niyang makipagtalo pa sa emperador. Hindi niya talaga gusto ang mapagmataas at mapanuksong tingin ng emperor. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa isang iglap, kumislap ang diyosa ng kulay at ang sanggol na dugo. Sa susunod na sandali, silang tatlo ay bumuo ng isang hugis ng produkto at lumitaw sa altar, na nakapalibot sa emperador. Pinarurusahan ng langit ang lahat ng bagay. Malakas pa rin ang sampal ni Yang Yiyo, ngunit sa pagkakataong ito ay ipinatawag niya ang Chaos Bell sa parehong oras, at sabay na ibinato ito sa emperor. Dong! Isang malamyos at lumang kampana ang tumunog, at isang gintong liwanag ang sumabog. Ang bibig ng Chaos Bell ay nakaharap sa emperor, at ang mga gintong bilog ng mga alon ng hangin ay umalis. Nagkagulo ang buong espasyo. 7 kulay na glaze, ang ebolusyon ng langit at lupa. Ang diyosa ng mga kulay ay kumanta at sumayaw gamit ang kanyang mga kamay, na parang libu-libong anino ng kamay ang umaagos. Nang magsimula siyang mag-spell, siya ay naging 7 kulay na araw, at libu-libong makukulay na streamer ang direktang bumalot sa emperor. Sa mga mata ni Yang Yiyan, nakita niya ang makulay na kinang na banal na liwanag ng diyosa ng mga kulay sa pagkakataong ito.
Kung saan man ito lumiwanag, may mga bitik sa espasyo. Ang espasyo sa pagitan ng langit at lupa ay patuloy na nahati at nagsasama. Ito ay sapat na upang ipakita na ang pag-atake ng Diyosa ng mga kulay sa pagkakataong ito ay malakas. Ang dugong sanggol ay naging ambon ng dugo, ngunit dumiretso ito sa emperador na parang matalim na palaso. Malapit na ang pag-atake ng Blood Baby, ngunit pawis na pawis si Yang Yian. Kasabay nito, ang emperor sa kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay natatakpan ng pula at itim na masasamang espiritu, ang kanyang mga damit ay kumikislap, at siya ay umungal, ang dagat ng dugo ay walang hangganan. Biglang parang sumabog ang buong katawan niya, at sa isang iglap ay naging bola ng ambon ng dugo, na kumalat sa buong altar, at mabilis na kumalat ang ambon ng dugo, na sumasakop sa buong tuktok ng bundok. Sa sandaling ito, sina Yang Yian, Kai Shan Nanyang, at Su Ying ay nasa ambon ng dugo ng emperador. Boom boom boom. Kasabay nito, pagkatapos nilang mag-away ang apat, isang nakakagulat na dagandong ang narinig kung saan ang altar ang sentro. Sumabog ang kulog sa field. Lumalakas ang momentum. Ang mga figure nilang apat ay pawang nakalubog sa pagsabog ng enerhiya. Sa tuktok ng 33 langit, patuloy na lumilitaw ang mga bitik sa kalawakan at ang espasyo ay labis na nabaluktot. Ang buong oras ay tumagal ng wala pang 10 paghinga. Sa sumunod na sandali, naging kalmado na naman. Ang mga master ay lumaban sa isang iglap. Ang apat sa kanila ay itinuturing na pinakamataas na pag-iral sa kasalukuyang God Realm. Siyempre, hindi alam ni Yang Yian at Goddess of Colors ang tunay na lakas ng Emperor noong una, ngunit alam na nila ito sa pagkakataong ito. Ang ambon ng dugo sa bukid ay nawala, ang altar ay nawala, at ang tuktok ng bundok ay gumuho. Lumitaw ang figure ng emperador. Si Yang Yian, Goddess of Colors, at ang Blood Infant ay sinuspinde pa rin sa hugis ng karakter na, pin, sa itaas ng tatlong emperor. Gayunpaman, sa oras na ito, lumitaw ang isang butas ng dugo sa dibdib ng emperor, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Blood Infant. Tumutulo ang dugo mula sa maliliit na kamay ng Blood Infant, ngunit dumudugo din ang Blood Infant mula sa mga sulok ng bibig nito. Malinaw na ang butas ng dugo sa dibdib ng Emperor ay gawa ng Blood Infant, ngunit ang Blood Infant ay nasugatan din ng Emperor. Bilang karagdagan sa unang pagkakataon, ang mga damit ng Emperador ay may hindi mabilang na mga butas, at mayroon pa ring makulay na liwanag na salamin na kumikislap, ngunit ito ay ang pag-atake ng Diyosa ng mga kulay. Mukhang hindi nasugatan ang Goddess of Colors sa mga oras na ito, ngunit ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at halatang hindi ito madali. At paano naman si Yang Yian? Laking gulat niya. Binawi niya ang Chaos Bell sa kaliwang kamay, na malabo at nanginginig ang mga kamay. Alam niya ang nangyari sa banggaan. Ang matandang emperador ay talagang hindi simple. Sa pagharap sa magkasanib na pag-atake sa kanya, Goddess of Colors and Blood Infant, hindi niya ito natalo. Sa pag-atake ngayon lang, ang Emperor ay naging Blood Mist, at pagkatapos ay nakipag-away sa kanilang tatlo. Sa katunayan, hindi naman ganoon kakomplikado. Nakita ni Yang Yian ang tatlong materialized blood shi, direktang nakaharap sa kanilang tatlo, at pagkatapos ay hinaranggan ang kanilang mga pag-atake, o sa madaling salita, nilabanan niya ang kanilang mga pag-atake. Sa kabaligtaran, nasugatan nila ang Emperor at natalo, ngunit ang pangunahing ambon ng dugo ay sumalakay sa kanilang mga katawan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian ang pag-ambon ng dugo sa kanyang katawan na dumiretso sa kanyang Divine Core Dao Sid, na napakasama. Pagkatapos sumugod sa kanyang katawan, kung hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng 10 dakilang kampana ng Dao upang labanan, ang mga kahihinatnan ay talagang hindi maiisip. Kahit nasa sandaling ito, pinigilan lamang ni Yang Yian ang blood chi ng Emperor sa kanyang katawan, at hindi pa niya ito pinipino at pinaalis. Alam ni Yang Yian na magtatagal ito. Kamusta ka na? Tinanong ni Yang Yian ang Goddess of Colors at Blood Infant sa pamamagitan ng voice transmission. Alam niyang inatake siya, at tila hindi rin maganda ang pakiramdam ng Diyosa ng kulay at ng Blood Infant. Ang Goddess of Color ay nagpadala ng mensahe sa iyo, na nagsasabing, ang blood chi ng Emperor ay ang kapangyarihan ng kanyang netherworld, na iba sa kapangyarihan ng ating God Realm. Pansamantala, maaari ko lang itong pigilan, at hindi ko ito mareresolba, ngunit hindi ito makakaapekto sa labanan. Ang kanyang lakas ay isang antas na mas mataas kaysa sa akin, kaya mag-ingat sa kanyang blood chi. Okay ka lang. Ang sitwasyon ko ay katulad mo. Hindi gaanong nagpaliwanag si Yang Yian. Itay, ayos lang ako. Kaya kung pinuhin ang blood chi ng Emperor. Ang sagot sa voice transmission ng Blood Infant ay nagulat kay Yang Yian, ngunit pag-isipan ito ng mabuti, ito ay normal din, dahil ang Blood Infant mismo ay isang kalahating Asura at kalahating Diyos na espiritong ipinanganak. Sinabi ng Blood Infant na ang blood chi ng Emperor ay maaaring pinuhin, kaya posible iyon. Ito ay magiging isang magandang bagay sa oras na iyon. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yian at nagpadala ng mensahe sa Blood Infant, na nagsasabing, Daoer, halika muna rito para tulungan ang Diyosa na pinuhin ang blood chi sa kanyang katawan. Dahil sa sagot ng Blood Infant, napagtanto ni Yang Yian na kung gusto niyang talunin ang Emperor ngayon, maaaring ang Blood Infant ang susi.
Tunay na makapangyarihan ng Emperor, ngunit sa pagkakataong ito ay nasubok din na ang lakas ng Emperor ay isang antas lamang na mas mataas kaysa sa Goddess of Colors. Sa wakas, nabigo ang Emperor na sumanib sa Dao at naantala noong gusto niyang sumanib sa Dao sa pamamagitan ng puwersa. Kaya ang lakas ng Emperor ay nasa semi-sant stage lang, isang level lang ang mas malakas kaysa sa Goddess of Colors. Ang pinaka-nakakatakot sa Emperor ay ang Blood Chi power mula sa sarili niyang Netherworld Blood Chi. Para sa mga nilalang ng God Realm na tulad nila, ito ay isang hindi pamilyar na kapangyarihan at wala silang ideya kung paano ito pinuhin. Kung walang target ang dugong Chi, naniniwala si Yang Yian na maaari nilang patayin ang Emperor ng magkasama ngayon. Sa kabutihang palad, ang pagkakaroon ng dugong sanggol ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Hanggat kayang pinuhin ng Blood Infant ang Blood Chi ng Emperor, kaya nilang talunin ang Emperor. Ang sound transmission ay humiling sa sanggol na may dugo na lumapit upang tulungan ang Goddess of Colors na pinuhin muna ang dugo Chi sa kanyang katawan. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Nang gagalaw na ang dugong sanggol, biglang inatake ng Emperador ang dugong sanggol. Malinaw, natanto na ngayon ng Emperador na ang dugong sanggol ang susi. Umiling si Yang Yiyo, matandang Emperador, mag-ingat ka. Parusa sa langit-langit at lupa. Natural na hindi niya hahayaang abalahin ng Emperor ang Blood Infant. Sa pagkakataong ito ginamit niya ang pangalawang palad ng Heavenly Punishment of Heaven and Earth. Ito ang kanyang nilinang at naunawaan sa loob ng kanyang 1,000 taon ng pag-iisa, ngunit hindi niya ito ginamit kailanman. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito. Hindi niya alam kung gaano ito kalakas, at kung kaya nitong supilan ng Emperor. Bagamat mayroon ding Blood Chi sa kanyang katawan, mayroon siyang kapangyarihan ng 10 Great Dao Trees na sugpuin ng Blood Chi, at hindi ito makakaapekto sa kanya sa ngayon. Nanatili siyang pigilan ng Emperor sa ngayon, at hinayaan ang dugong sanggol na iwaksi ang dugo Chi sa katawan ng Diyosa ng kulay. Pagdating ng panahon, sabay silang umatake at natural na sugpuin ito. Espesyal ang Blood Infant, at napakasensitibo ng Emperador. Alam niya kung ano ang gagawin ng Blood Infant sa sandaling kumilos ito. Si Yang Yiyo ay umungal at ginamit ang Heavenly Punishment of Heaven and Earth Palm. Siya, dumiretso sa Emperador. Sa sandaling ito, naramdaman ng Emperor ang kapangyarihan ng palad ni Yang Yiyo at kinailangan niyang isuko ang Blood Infant at humarap sa palad ni Yang Yiyo. Boom! Lumabas ang palad ni Yang Yiyo, at yumanig ang mundo. 33 araw na ulap ang gamulong, at ang mga di nakikitang puwersa mula sa lahat ng direksyon ay nagtipon sa kanyang palad at dumiretso sa Emperador. Sa gitna ng hangin, isang itim at puting palad ang nabuo, na ang likod ng kamay ay puti at ang palad ay itim. Umikot ang mundo bago sina Yin at Yang. Ang paghahain ng dugo ay lumalamon sa akin, ako ang ninuno ng dugo, ang langit at ang lupa, ang kataas-taasang nilalang sa lahat ng bagay, nagkalat. Nag-isip ang Emperador, at sumabog sa dugo, nakaharap sa palad ni Yang Yian, at dumiretso. Ang maliwanag na liwanag ng dugo sa kanyang mga daliri ay parang isang kislap ng apoy, at agad na naging isang nakasisilaw na bituin at umalis. Kabanata 3126, ang 33 langit na palasyo ay naging kasaysayan. Sa pagkakataong ito, naramdaman din ng Emperor na ang palad ni Yang Yian ay pambihira, kaya't sumuko siya sa pagharang sa dugong sanggol at buong-buo siyang lumaban kay Yang Yian. Sa katunayan, ang unang target ng Emperador ay ang Diyosa ng mga kulay. Gayunpaman, pagkatapos ng isang paghaharap, napagtanto niya na sa Yang Yian at sa dalawa pa, ang inaakala niyang pinakamahirap ay hindi ang Diyosa ng kayamanan o Yang Yian, kundi ang bata. Tungkol sa mga batang ito, alam na ngayon ng Emperador kung ano ang nangyayari. Alam din niya kung saan sila nanggaling. Sa totoo lang, medyo komplikado ang puso ng Emperador. Dahil alam na niya ang pinanggalingan ng Blood Baby. Sa pagsasalita tungkol dito, kalahati ng dugong sanggol ay nagmumula sa kanya, ang Azure King, syempre, upang maging mas tiyak, ito ay nagmumula sa kanyang tunay na katawan, at siya, ang Emperador, ay isang patak lamang ng kanyang sariling Essence Blood clone na iniwan ng tunay na katawan. Ngunit alam ng Emperador ang maraming bagay. Siya ang hari ng Azura at may kaalaman. Ang dugong sanggol ay malinaw sa mata ng Emperador. Ang batang ito ay isang espiritong ipinanganak mula sa kalahating Azura at kalahating Diyos na angkan. Ito ay isang tunay na nilikha ng langit at lupa. At bakit siya, ang Emperador, ay kinuha ang katawan ng Emperador at hindi ibinalik ang kanyang orihinal na katawan ng Shire? Ito ay para sa estado ng dugong sanggol. Gusto niyang pagsamahin ang dalawang dakilang Dao ng God Realm at ang Shire clan sa isa. Dahil dito, hindi niya alam kung gaano na siya katagal nag-practice at magkano ang binayaran niya. Sa huli, ilang pure lang ang naisip niya. Kung talagang maisasama niya ang Dao ng Netherworld Shire at ang God Realm, kung gayon sa mga mata ng Emperor, magiging madaling ipaalam sa buong celestial na mundo ang pinakamataas na 3 kaharian. Ang celestial na mundo ay ang buong universo, kabilang ang 3 kaharian at ang Netherworld. Lahat ng mundo ay ipinanganak sa celestial body. Ang magkabilang panig ng Yin at Yang, ang napakaraming mundo, ay nasa loob nito. At ang gusto ng Shire King ay ang lahat ng celestial world, at ang gusto niya ay ang trono ng buong celestial world.
Sa kasamaang palad, ang God Realm ay ang mainstream ng celestial world. Ang tatlong kaharian ay iisa, na siyang celestial body. Ang reincarnation ng Netherworld, na kabilang sa katangiang Yin, ay hindi kinikilala ng mainstream, at maaari lamang maging isang berdeng dahon sa isang pulang bulaklak. Kaya ayaw sumuko ni Haring Shira, kaya nilusob niya ang God Realm upang ibagsak ang Three Realms, at sa wakas ay ginawang mga alipin ng dugo ng kanyang blood si Ancestor ang buong Three Realms, at ganap na pinaliguan ang Three Realms sa kanyang blood sea. Ang layunin ay ipinanganak, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa panahon ng Kaitian, walang nagwagi sa pakikipaglaban sa banal na emperador. Ngunit pareho silang inilatag ang kasalukuyang laro ng chess. Lahat sila ay mga dakilang supernatural na kapangyarihan, ngunit wala sa kanila ang makakalkula sa daan patungo sa langit. Ang dugong sanggol ay isang variable. Dahil sa hitsura ng dugong sanggol, nakita ng emperador ang perpektong kombinasyon. Gaano ito kaperpekto? Matapos makita ng emperador ang dugong sanggol, nagkaroon siya ng ideya sa kanyang puso na hindi siya kailanman nag-alinlangan. Pero ngayon parang si Yang Yiyu na ang nanguna. Nais ng emperador na agawin ang batang ito sa kanyang puso. Masyado itong mahalaga sa kanya. Ngunit bago iyon, dapat patayin si Yang Yiyu, kung hindi madaling agawin ang dugong sanggol. Natural na hindi alam ni Yang Yiyu na ang emperador ay nagkaroon na ng matinding interes sa dugong sanggol. Kahit na alam niya ang ideya ng emperador, hindi niya hahayaang magtagumpay ang emperador. Sa oras na ito, ginamit niya ang pangalawang palad ng Heaven Punishment Palm, Heaven Punishment Heaven at Earth, para tamaan ang emperor. Makikitang sineseryoso din ito ng emperador. Lumaban siya. Pabalik sa kanyang buong lakas. Sa isang iglap ay dumating ang komprontasyon ng dalawa. Boom! Parang ang pagbagsak ng langit at ang bitik ng lupa. Sa pagkakataong ito ay talagang napakalaki ng kilusan. Ang buong 33 Heavens Mountain, o ang mundo ng 33 Heavens Palace, ay nasa isang marahas na kaguluhan pagkatapos ng ikalawang paghaharap ni Yang Yiyu at ng emperador. Naapektuhan nito ang buong 33 Heavens Mountain. Boom! Ang bundok Tianshan, na kilala bilang 33 langit, ay nagsimulang gumuho sa oras na ito. Masyadong malaki ang paghaharap ng dalawang makapangyarihang lalaki. Ginamit ni Yang Yiyu ang pangalawang palad ng Heaven Punishment Palm, at ang pula at itim na liwanag sa ilalim ng daliri ng Emperor ay kasing liwanag ng mga bituin. Ito ay ang banggaan ng mga dakilang mahiwagang kapangyarihan. Hindi nakakagulat na ang buong 33 Heavens Mountain ay nagsimulang gumuho. Ang unang naapektuhan ay ang Blood Infant at ang Goddess of Color. Gayunpaman, ang Diyosa ng Kulay at ang Blood Infant ay umalis sa gitna ng puyaw ng tubig sa unang pagkakataon. Sa oras na ito, ang buong espasyo ng 33 Heavens Palace ay nasira, at ang nakakatakot na mga bitek sa espasyo ay patuloy na lumitaw, na sinira ang depensa ng buong Tianshan Mountain sa isang iglap. Pagkatapos ay nagsimulang manginig ang mundo. Para naman kina Yang Yian at Emperor Zun, matagal na silang nakalubog sa energy vortex sa pagsiklab ng kani-kanilang mga laban. Siyempre, sina Yang Yian at Emperor Zun ay likas na may sariling pamamaraan. Sa katunayan, ang pinaka-naapektuhan ay ang Rabbit Lord at ang kanyang grupo sa 32 langit. Pinangunahan ng Rabbit Lord ang Little Phoenix at ang kanyang grupo upang labanan ang 30,000 Shuras, at ang madugong labanan ay pumasok sa isang mainit na yugto, at malapit na silang manalo. Napatay na nila ang 80% ng mga Shuras. Pero hindi nila inasahan na magkakaroon ng nakagugulat na lindol mula sa nangungunang 33 araw. Pagkatapos ay nagsimulang manginig ang 33 araw, at kahit na ang mga bitik sa kalawakan ay lumitaw sa mundong ito. Dakilang Sage Han Yuan, lumabas ka kaagad, ang mundong ito ay mawawasak. Sa oras na ito, umalangaw ang boses ng Diyosa ng mga kulay. Sa katunayan, natural na nakita ng Rabbit Lord at ng iba pa ang panganib ng pagkawasak ng mundong ito. Lahat, umalis kaagad, huwag masipsip sa mga bitik ng espasyo. Sigaw ni Rabbit Lord. Walang paraan, ang mga bitik sa espasyo ay masyadong nakakatakot, at mayroong libu-libong metro ng mga bitik sa kalawakan, na mas nakakatakot kaysa sa Shuras. Ito ay isang likas na puwersa, at sa ilalim ng epekto, mahirap para sa mga may mahinang paglilinang na labanan. Pagkatapos sumigaw ng Rabbit Lord, ang lahat ng mga tao ng Yunmen ay mabilis na umatras at sumugod sa tarangkahan ng 33 araw na palasyo. Bukas. Nang makita na ang bilis ng mga bitik ng kalawakan ay masyadong mabilis, ang Rabbit Lord ay nabalisa, umungal, at ang kanyang katawan ay lumitaw, at ang kanyang buong katawan ay sumambulat na may kulog, naging daan-daan at libu-libong kidlat na direktang bumagsak sa mga disipulong Yunmen na nasa elementarya, gitna at mataas na antas ng Heavenly Dao, at direktang pinalabas sila ng gate. Walang paraan upang hindi sila paalisan. Sa kanilang paglilinang at lakas, hindi sila magkakaroon ng oras upang makaalis. At hindi makayanan ang nakakatakot na mga bitek sa espasyo. Sa kabutihang palad, sa tulong ng malalakas na Divine Beast tulad ng Little Phoenix, ang mga disipulo ng Cloud Gate ay sa wakas ay nakalabas sa huling sandali. Ngunit sa labanang ito, higit sa 400 Heavenly Daos ang aktwal na bumagsak. Hindi sila matatinggay ng mga bitek sa espasyo. Ang Rabbit Lord ay sa wakas ay natangay sa mga bitek ng kalawakan, ngunit siya ay nabalot ng kulog at tila walang takot.
Tungkol naman sa 30,000 Shuras, hindi gaanong napatay, 200 hanggang 300 na lang ang natira. Sa ilalim ng pagwawalis ng mga bitik sa espasyo, hindi nila nakikilala ang sinuman. Sila ay tinangay ng walang pinipili. Sa huli, mahigit 100 Shuras lamang ang nakatakas, at ang iba ay natangay lahat sa mga bitik ng kalawakan. Ang malakas na wala sila sa malalakas na bitik sa espasyo ay tuluyang mapupunit ng mga bitik. Higit pa rito, ang mga bitik na ito sa espasyo ay mga produkto ng pagpapala ng labanan sa pagitan ni Yang Yian at ng Emperador, at mas mapanira ang mga ito. Sa labas ng malaking portal ng 33 Heavens Palace ay ang totoong Tianshan sa God Realm. Sa sandaling ito, ang Blood Infant, Goddess of Color, Little Phoenix at iba pa ay lahat ay nakatingin sa tarangkahan ng 33 Heavens Palace. Ang gate na nakatayo sa langit at lupa ay nilamon ng makapal na itim. Iyon ang kapangyarihan ng spacecraft. Hindi nagtagal ay gumuho ang buong 33 Heavens Palace. Ngunit hindi lumabas si Yang Yio at Lord Rabbit, at hindi lumabas si Emperor Zun. Nakita na lamang ng lahat na naroon pa rin ang puyo ng tubig na nabuo ng puwang. Sa katunayan, lahat ay nagpipigil ng hininga, at lahat sila ay nag-aalala kung maaari silang umakyat. Di nagtagal, higit sa 100 Shuras ang lumabas sa takot. Patayin! Magkasamang tumayo ang Diyosa ng kulay at dugo na sanggol. Sa sandaling ito, dinadalisay ng Blood Infant ang dugo sa kanyang katawan para sa kanya, ngunit ang malaking ginang ay nakatutok sa spacecraft vortex, nag-aalala kay Yang Yio. Nang makita ang mga shearer na ito na lumalabas, direkta niyang pinatay ang mga ito gamit ang malamig na boses. Sa katunayan, nang hindi nagpapaalala ang Diyosa ng kulay, sumugod ang Little Phoenix, Daor at iba pa patungo sa mahigit 100 shearer na nakatakas. Sila ay mga labi lamang ng mga natalong sundalo, at hindi mahirap patayin sila. Ang ikinabahala ni Little Phoenix at ng iba pa ay hindi lumabas si Yang Yio, at inilabas niya ang kanyang galit sa mga shearer na ito. Halos sa isang ganting pag-atake, ang higit sa 100 Shuras ay mabilis na nabura. Huminto ang labanan. Ngunit naroon pa rin ang puyo ng tubig na nabuo ng puwang. Hindi lumabas si Yang Yio, hindi lumabas ang Rabbit Lord, at hindi lumabas si Emperor Zun. Ang puso ng lahat ay nabitin. Walang inaasahan na ang labanan ay magtatapos sa ganito, na magtatapos sa pagbagsak ng mundo ng 33 Heavens Palace. Ngunit umabot din sa puntong nakita na ni Yang Yio. Mula sa sandaling ito, ang 33 Heavens Palace, isang celestial clan force, ay ganap na naging kasaysayan. Pero walang pwedeng tumawa. Hindi lumabas ang gulugod ng lahat. Ang pag-aalala ay pag-aalala, ngunit hanggat naroon pa rin ang vortex ng spacecraft, nangangahulugan ito na nandyan pa rin sina Yang Yio at Rabbit Lord. Lalabas sila. Boom! Sa isang tiyak na sandali, isang kulog ang sumabog. Masaya ang lahat. Ngunit nakita nila ang isang maliwanag na lilang kidlat na sumabog sa puyo ng tubig sa puwang. Tapos naging rabbit. Sa puntong ito, lumabas si Rabbit Lord. Nasaan ang aking kapatid na Rabbit Lord? Tanong ni Little Phoenix sa unang pagkakataon. Kabanata 3127 talagang natuklasan ng Emperador ang pagkakaiba ng sanggol na dugo. Ang Rabbit Master na sa wakas ay lumabas sa spacecraft ay mukhang napakahiya sa sandaling ito. Nang marinig ang tanong ng maliit na Phoenix, huminga siya at sinabing, hindi ko alam. Masyadong magulo at wala akong makita. Dapat nasa loob pa rin siya. Ang sagot ng Rabbit Master ay nagpasigla sa puso ng lahat, ngunit wala silang magagawa. Hintayin na lang nilang lumabas si Yang Yio. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa spacecraft. Ang buong 33 Heavens Palace God Realm ay gumuho. Malaking bagay ito, at si Yang Yio at ang Emperador ang nagpasimula ng puyo ng tubig. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanilang dalawa. Para sa guro ng kuneho, nagawa niyang palabisan ang mga disipulong Yunmen sa huling sandali. Talagang ipinaglaban niya ang kanyang buhay. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na lakas at paglilinang, pati na rin sa alaala ng kanyang nakaraang buhay at mga paraan upang mailigtas ang kanyang buhay, mahihirapan siyang makaalis. Sa labanang ito, naging kasaysayan ang 33 Heavens Palace God Realm, at 30,000 Shuras ang napatay, na masasabing isang malaking tagumpay. Pero ngayon walang masaya. 3 o 4 na raang disipulo ng Yunmen ang namatay, kabilang ang mga likas na demonyo at mga katutubong tao ng God Realm na umakyat mula sa Immortal Realm at dinala sa God Realm ng Rabbit Lord para magsanay. Sa kabutihang palad, ang mga disipulo ni Yang Yio, mga bata, at iba pa, ay ligtas at maayos. Sa katunayan, ito rin ang resulta ng pagsisikap ni Rabbit Lord at Little Phoenix sa labanan. Natural na alam ng lahat kung ano ang mahalaga. Sa pangkalahatan, ang labanan na ito ay isang mahusay na tagumpay. Siyempre, hindi pa ito ang katapusan, dahil ang Corbo na si Yang Yio ay hindi pa lumalabas sa spacecraft. Kung may nangyari kay Yang Yio, walang makakatanggap nito. Umiral pa rin ang vortex portal na nakasabit sa tuktok ng bundok, at ang mga mata ng lahat ay nakatutok dito, umaasang lilito ang figure ni Yang Yio mula rito. Asawa ni Master, ayos lang, tulungan natin si tatay.
Ang dugong sanggol ay tumigil, ngunit ganap na hinigop ang dugo chi sa katawan ng Diyosa ng mga kulay sa kanyang sariling katawan. Ang blood chi ng emperador ay isang banta sa Goddess of Colors, ngunit ito ay isang lakas para sa dugong sanggol. Hindi nagtagal, ang dugo chi sa katawan ng Goddess of Colors ay nawasak, at pagkatapos ay sinabi niyang sabik na tulungan si tatay. Good boy, mahal na mahal ka ng master mo, pero sa ngayon, kailangan nating maghintay. Kung tutusin, ang 33 Heavens Palace ay isang high-level na divine world. Masyadong malakas ang crack vortex na nilikha pagkatapos ng collapse. Kahit na may biglang pumasok, natatakot na mahirap protektahan ang sarili nito. Baka magdulot pa ito ng kaguluhan para sa iyong amo. Maghintay, lalabas siya. Maniwala ka at lalabas siya sa oras mo. Ang Goddess of Colors ay tumingin sa dugong sanggol na may masalimuot na tingin at sinabing, natural niyang alam ang sitwasyon ng dugong sanggol. Ang malakas na kapangyarihan ng dugo ng emperador ay magkakaroon ng pagpigil na epekto sa kanya at sa lahat ng mga Diyos sa banal na mundo, ngunit ang dugong sanggol mismo ay may kalahati ng linya ng dugo ng Shira. Ang dugo ng emperador ay ganap na walang silbi sa dugong sanggol, ngunit ito ay nagiging isang kapangyarihan sa sitwasyong ito. Ngunit sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng dugong sanggol ay nagbigay din ng tukso sa emperador. Kung kontrolado ng emperador ang dugong sanggol, ito ay isang malaking problema. Tinanggap ni Yang Yian ang dugong sanggol bilang kanyang huling disipulo. Alam ng Goddess of Colors na pinahahalagahan ni Yang Yian ang disipulong ito, kaya natural na hindi niya hahayaang makipagsapalaran ng Blood Baby, kaya ayaw niyang pumasok ang Blood Baby sa spacecraft para makipagsapalaran. Siyempre, totoo ang sinabi niya. Ang vortex na nabuo ng spacecraft ay masyadong mapanganib sa ngayon, at magiging walang silbi ang pagpasok nila. Maaari lamang nilang aliwin ang dugong sanggol na maniwala kay Yang Yio. Sa oras na ito, alam ng Diyosa ng mga kulay na kailangan niyang protektahan ang dugong sanggol at huwag hayaang maapektuhan ng emperador ang dugong sanggol. Siyempre, ang Diyosa ng mga kulay mismo ay may tiwala kay Yang Yio. Bagamat alam niya na si Yang Yio ay hindi ang banal na emperador ng nakaraan, si Yang Yio ay ang reinkarnasyon ng banal na emperador kung tutuusin. Paanong ang banal na emperador ay walang mga pandaraya? Oh, kung gayon. Maghintay tayo. Ang dugong sanggol ay napakahusay na kumilos. Siya ay may malademonyong kalikasan, ngunit pagkatapos na tanggapin bilang isang saradong disipulo ni Yang Yio, palagi siyang tinuruan na maging matuwid at mabait, nakatumbas ng paghubog ng kalikasan ng dugong sanggol mula sa simula. Ang dugong sanggol ay hindi matitinag ng mga malademonyong kaisipan. Sa katunayan, nakikita ng lahat ng naruroon na ang dugong sanggol ay nakadepende kay Yang Yio at mahal na mahal siya. Kaya nagulat ang mga anak at apprentice ni Yang Yio. Bilang panganay na anak, natural na nag-aalala si Tuan-Tuan sa kaginhawaan ng kanyang ama. Nang marinig niya na ang kanyang nakababatang kapatid na si Zhu Ying ay nag-aalala tungkol sa kanyang ama, isang mainit na agos ang damaloy sa kanyang puso. Lumapit siya kay Zhu Ying, hinawakan ang kamay ni Zhu Ying at ngumiti, nag-aalala si junior brother, si tatay ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, tiyak na lalabas siya, magiging okay. Ngayon, si Tuan-Tuan, Yuan Yuan, Yang Qing Yuan, at Xiao Manman ay lumaki na at nakilala ang saradong alagad ng kanilang ama. Gumawa ng inisyatibo sa kaginhawaan. Si Tuan-Tuan ay mayroon ng momentum ng isang young master. Siyempre, si Yang Yio at iba pang mga bata ay napakalinaw na ang kanilang ama ay hindi madali. Kahit na pinalitan ni Yang Yio ang pangalan ng Chenkun Temple World sa Yunmen Divine Realm at ibinigay sa kanila ang lahat ng pagkakakilanlan sa Yunmen, pareho pa rin sila ng dati, bawat isa sa kanila ay napakaloki, at hindi sila nangingibabaw dahil sa kanilang pagkakakilanlan bilang Yunmen Young Master Girls. Sa halip, alam nila ang daan patungo sa abinida at kung ano ang kanilang hinahanap. Paano nila matutulungan ang kanilang ama na si Yang Yio? Imbes na guluhin siya. Sa pangunguna ni Tuan-Tuan, si Yuan Yuan, Xiao Manman, at maging si Dugo Hui ay humakbang pasulong upang aliwin ang nakababatang kapatid na ito at mapalapit sa kanya. Bilang resulta, si Zhu Ying, isang espesyal na disipulo, ay nakadama ng isang espesyal na damdamin na hindi pa niya naramdaman noon. Bahagyang lumiwanag ang medyo mapupulan niyang mata. Tinawag niya ang lahat ng senior brothers and sisters nang masunurin. Nagkatinginan si Lord Rabbit at Goddess of Color, nagpaliwanag at nakahinga ng maluwag. Silang dalawa lang ang malinis at ang Blood Infant ay stable, which is a good thing for everyone, dahil ang half-usher bloodline ng Blood Infant ay madaling payagan ng Emperor na samantalahin ito. Ang Rabbit Lord at Goddess of Colors ay talagang may tiwala kay Yang Yio. Ngayon ay hinihintay nila si Yang Yio at ang Emperador na lumabas. Hindi ko alam kung ano ang kanilang sitwasyon, lahat ay hindi makakatulong, kaya sila ay maghintay lamang. Boom! Bitek! Sa wakas, isang kulog ang sumabog sa isang tiyak na sandali. Labas na! Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, at ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa langit. Sa oras na ito, sumabog ang spacecraft vortex. Nagkidlat at kumulog. Pagkatapos ay lumitaw ang isang gintong liwanag at isang pula at itim. Ang susunod. Sandali, ito ay naging dalawang figure at lumitaw sa kalangitan, at ang pasukan sa 33 Heavens Palace ay ganap na nawala. O tuluyang nawasak.
Ang buong katawan ni Yang Yiyo ay lumitaw na kulay lila at gintong banal na liwanag, at ang emperador ay nakasuot ng itim at kumikislap na pula at itim na liwanag. Nakatayo ang dalawa sa tapat ng isa't isa, daan-daang metro ang pagitan. Sa mga mata ng Goddess of Colors at ng iba pa, si Yang Yiyo at ang emperador ay parehong nasa gulo sa oras na ito. Magulo ang buhok ni Yang Yiyo. Alam ito ng emperador. Pareho silang may dugo sa bibig. Mukhang nagkaroon sila ng matinding labanan sa loob. Pero parang walang nanalo. Natahimik ang eksena. Walang nakakaalam kung gaano na ito katagal. Ang emperador ang nagsalita, Yang Yiyo, makikipag-ayos ako sa iyo ng isang kondisyon. Ibigay sa akin ang dugong sanggol at pakakawalan kita ngayon. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo na pakawalan Jia. Sinabi ni Lolo na ipapawi niya ang 33 Heavens Palace, at papawiin ka rin niya. Bakit kita pakakawalan? Sa katunayan, bagamat sinabi niya iyon, biglang tumibok ang puso ni Yang Yiyo. Nangyari pa rin ang bagay na inaalala niya. Talagang natuklasan ng Emperor ang pagkakaiba sa dugong sanggol at pinuntirya ang kanyang saradong alagad. Kabanata 3128 ang huling trump card. Haha, sa tingin mo ba hindi ka kayang patayin ng haring ito? Tinitigan ni Emperor Zun si Yang Yiyo, at ang kanyang 3,000 mahiwagang buhok ay lumipad. Gusto ko ring sabihin sa iyo, sa tingin mo ba ay hindi ko kayang patayin ang isa sa iyong mga clone? Hinarap ni Yang Yiyo si Emperor Zun. Sa kasong ito, hindi imposible para sa haring ito na kunin mismo ang dugong sanggol. Sa katunayan, puno pa rin siya ng kumpiyansa sa kanyang mga salita, at pagkatapos niyang magsalita, tiningnan ni Emperor Zun ang dugong sanggol. Ang ikinagulat ni Yang Yiyo ay sinigawan ni Emperor Zun ang dugong sanggol, ngunit ang wikang sinigaw niya ay parang wika ng ibon sa kanya. O dapat ay wikang Shira. Narinig ko lang na sinisigawan ni Emperor Zun ang dugong sanggol, huha-huhalo, mumi-mami, huluman. Tiningnan ni Yang Yiyo sina Kaishan Nayanyang at Tai sa unang pagkakataon, gustong tanungin sila kung naiintindihan nila ang sinabi ni Emperor Zun sa Blood Baby. Ngunit sa kasamaang palad, nagpaliwanag at umiling sina Tai at Kaishan Nayanyang, na nagsasabing hindi rin nila naiintindihan. Walang paraan, tiningnan ni Yang Yiyo ang dugong sanggol, sa katunayan, nag-alinlangan siya kung naiintindihan ng dugong sanggol ang sinabi ni Emperor Zun. Dahil dito, ikinagulat niya ang reaksyon ng dugong sanggol. Huhahahuha minunuha. Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na ang Blood Baby ay talagang magsasabi ng mahabang talata ng mga salita na eksaktong kapareho ng emperador. Talagang nag-alala si Yang Yiyo. Alam niya ang sitwasyon ng kanyang saradong alagad. Siya ay kalahating Shira at kalahating sinaunang Diyos. Masasabing ang dugong sanggol ay maaaring maging isang Diyos, at gayon din si Shira. O masasabing maaari itong dukutin at dein ng emperador. Ang masama ay mayroong likas na masamang kapangyarihan sa katawan ng dugong sanggol, na napakalakas at nagpapatibok ng kanyang puso. Ito ay isang napakasamang kapangyarihan. Simula nang tanggapin niya ang dugong sanggol, umiral na ang kapangyarihang iyon at unti-unting lumalago. Kung hindi ito mahawakan ng maayos, ang masamang kapangyarihan sa dugong sanggol ay ilalabas. Halos hindi maisip ni Yang Yiyo ang mga kahihinatnan. Ano ang mangyayari sa oras na iyon? Si Yang Yiyo ay hindi maglakas loob na isipin ang kahihinatnan na ito. Sa oras na iyon, ang sanggol na may dugo ay tiyak na mawawala ng kontrol, at posible pa na ang kamalayan ay ganap na mapangibabawan ng demonyong panig. Ang Blood si Shira Clan ay ang pinakamakapangyarihang demonyo sa buong celestial na mundo sa mga mata ni Yang Yiyo, at ito ay isang tunay na Blood Demon Clan. Ang makapangyarihang demonyong kalikasan at kasamaan ay dapat na hindi pa nagagawa, higit pa sa mga demonyong nakita niya noon. Ang mga naunang demonyo, pagkatapos ng lahat, ay ipinanganak sa loob ng 3 kaharian, at mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan ng pangunahin at pangalawa. Gayunpaman, ang angkan ng Shira, sa kabilang banda, ay lampas sa 3 kaharian at nagmula sa mga dugong demonyo ng ika-4 na kaharian. Sa kasong ito, paanong hindi mag-aalala si Yang Yiyo? Sinimulang akitin ng matandang emperador ang kanyang saradong alagad sa kanyang harapan. Ano kayang gagawin niya? Ito ay matatagalan. Galit na galit si Yang Yiyo. Malapit na siyang lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matandang boses ang tumunog sa kanyang isipan, "Banal na Panginoon, huwag kang mabalisa." Makinig sa sagot ng dugong sanggol, o hindi pa huli para makita ang formal na pag-iisip ng dugong sanggol bago magsalita. Nang marinig ang matandang boses na ito, natigilan si Yang Yiyo. Xingluo, anong ibig mong sabihin? Ang boses na ito ay ang espiritu ng sandata na si Xingluo, ang lumang espiritu ng chessboard ng walang laman na mundo. Mula sa sandaling pumasok siya sa mundo ng 33 Heavens Palace, hiniling ni Yang Yiyo sa weapon spirit na si Xingluo na protektahan at aliwin ang lahat. Sa katunayan, ito ay upang hayaan ang sandata na espiritu na si Xingluo na protektahan ang lahat sa sandaling pumasok sila sa 33 Heavens Palace portal upang maiwasang maapektuhan sila ng 33 Heavens Palace World Array. Wala namang problema pagkatapos. Nakalimutan niya ang tungkol sa espiritu ng sandata na si Xingluo hanggang sa ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay nagkusa na magsalita. Pagkatapos ay napagtanto niya na isang malaking chessboard ang tumatakip sa kalangitan sa itaas ng langit ng bundok Chanzo.
Siyempre, umiral ito sa isang tagong paraan. Nagulat ito kay Yang Yian. Mayroon din siyang tulong ng Xingluo chessboard. Para sa matanda, ang espiritu ng sandata na si Xingluo, ang diyosa ng kulay ay nagpakita ng paggalang, at sinabi na ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay hindi isang espiritu ng sandata na naiintindihan niya, at hiniling sa kanya na igalang siya. Hindi lang naisip ni Yang Yian. Ngayon isipin ito, ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay dapat na may espesyal na bagay. Sa sandaling ito, hiniling sa kanya na huwag munang magalit, at obserbahan kung ano ang sinabi ng sanggol na may dugo, na maaaring hindi isang masamang bagay. Gayunpaman, ang pinakamalaking problema na naisip ni Yang Yian ay ang tunog ng mga salita ng matandang lalaki, ang espiritu ng sandata na si Xingluo, ay tila naiintindihan ng wikang Shira. Kung ito ay totoo, kung gayon ito ay isang kalamangan. Hindi niya kailangang mag-alala. Napakagandang pakinggan ang pag-uusap ng emperador at ng Blood Infant, o pagmasdan ang katangian ng Blood Infant. Kaya ba niyang tahakin ang tamang landas sa tabi niya? Sa susunod na sandali, sinabi ng espiritu ng sandata na si Xingluo, naiintindihan ko ang wikang Shira. Hintayin kong makinig sa kanilang sasabihin. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Yang Yiyo. Mabilis niyang sinabi sa kanyang isipan, bilisan mo at makinig sa sinabi ng matandang emperador kay Dowager. Ha. Miloohuha-huha. Ang Emperor at ang Blood Infant ay nag-usap ng pabalik-balik. Maliban sa espiritong si Xingluo, walang ibang makakaintindi sa kanilang sinasabi. Gayunpaman, nakita ni Yang Yiyo na ang Blood Infant ay tila napakasama ng loob, kahit na medyo galit. Bagamat hindi niya alam kung ano ang sinasabi nila, tiningnan ni Yang Yiyo ang ekspresyon ng Blood Infant, na tila magandang resulta. Pagkatapos, lahat, siya ang kanyang huling disipulo, kaya hindi siya maloloko ng emperador sa ilang salita lamang. Sa wakas, ang espiritong si Xingluo ay nagsalita, sa kabutihang palad, ang Blood Infant ay mayroon ng sariling pundasyon ng Taoismo. Hindi siya naniniwala sa mga salita ng emperador, ngunit naniniwala pa rin sa iyo bilang master. Anong sabi mo? Tanong ni Yang Yiyo sa kanyang isipan. Sa totoo lang, curious siya sa sagot ng Blood Infant. Sa huling pagsusuri, ito ay isang tukso mula sa Emperor hanggang sa Blood Infant. Ang marinig lamang ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay nagsabi, sinabi ng Emperor na ang dugong sanggol ay ang banal na Panginoon ng Netherworld Blood Sea, ang anak ng hari ng Shira, at magiging Panginoon ng buong celestial na mundo sa hinaharap, kaya hiniling niya sa dugong sanggol na sundan siya. Ngunit, tumanggi ang dugong sanggol. Napakalinaw ng pag-iisip ng bata, at mayroon siyang sariling pusong dao. Ang isinagot niya sa emperador ay ako ay isang espiritong ipinanganak mula sa langit at lupa ng kalahating Shira at kalahating Diyos na lahi. Sabi ni Papa, ako lang daw sa mundo, hindi kahit sino, at hindi ako magkakaroon ng anumang pagkakakilanlan. Magiging sarili ko lang, at hindi ako sasama sa iyo. Matapos makinig sa pagsasali ng espiritu ng sandata na si Xingluo, naantig ang puso ni Yang Yian. Naantig talaga siya. Sa katunayan, madalas niyang itinanim ang mga salitang ito sa dugong sanggol, kaya't ang dugong sanggol ay iginiit na maging kanyang sarili at hindi nahahadlangan ng mga problema ng kalahating Shira o kalahating Diyos na lahi na biglang lumitaw sa hinaharap. Siya. Hindi inaasahan na darating ang pagbabakuna na ito ng napakabilis, ngunit ang hindi niya inaasahan ay hindi siya binaygo ng kanyang saradong alagad. Nagbigay siya ng buong marka para sa sagot na ito. Sa ibang pananaw, pinatunayan din ito na ang dugong sanggol ay talagang espiritu ng langit at lupa na ipinanganak mula sa paglikha ng langit. Naiintindihan niya ang malalaking prinsipyo, at naunawaan niya ang mga ito ng lubusan. Hahaha, mabuti, mahusay si Daor. Hindi napigil ang matawan ni Yang Yian nang maisip niya ito. Tatlong sunod-sunod na sinabi niyang mabuti, ngunit hindi niya maiwasang purihin ang dugong sanggol. Ang Blood Baby, na nakatayong magkatabi kasama ang Goddess of Color sa ibaba, ay napangiti nang marinig ang papuri ni Yang Yian. Nakikita ng lahat na ang Blood Baby ay nagmamalasakit sa bawat salitang sinabi ni Yang Yian sa kanya. Siya, para talagang bata sa harap ng kanyang ama. Umaasa siyang ma-encourage at purihin siya. Palagi namang tatayo si Deer kasama ang kanyang ama. Kumalat sa buong audience ang boses ng sanggol na may dugo. Ngunit ang emperador ay galit na galit at sinabi, Gago, ikaw ay mula sa maharlikang linya ng hari ng Shira, at ikaw ay magiging isang malakas na tao na nangingibabaw sa Shira sa hinaharap. Paano ka makihalubilo sa mga mababang Diyos na ito? Nagtatanong pa ako sa iyo ng isa pang tanong, susundin mo ba ako? Hindi. Ang dugong sanggol ay nagpakita ng isang matigas na tingin, at kahit na nakaramdam ng kaunting pagkasuklam sa emperador. Okay, dahil iyon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Hindi masamang ideya na direktang gawing bahagi ka sa akin. Papatay na sabi ng emperador. Hey, kung gusto mong gumawa ng move sa alagad ko, kailangan mo muna akong tanungin, Yang Yian. Siyempre, hindi kita bibigyan ng pagkakataong umalis. Isa ka lang clone ni King Shira. Hindi mo mapipigilan. Isang hakbang pasulong si Yang Yian at inatake si Emperor Zun habang nagsasalita. Siya. Hindi siya gumalaw ngayon dahil nakinig siya sa payo ng espiritong si Xingluo.
Una niyang pinakinggan kung paano sinagot ni Xiaoying si Emperor Zun, o upang subukan ang kalikasan ni Xiaoying. Pero ngayong lumabas na ang resulta, sobrang kontento na siya, kaya hindi na kailangan pang kausapin si Emperor Zun, mag-umpisa na lang makipaglaban. Sa oras na ito, si Emperor Zun ay isang commander na walang tropa, at nasa tabi niya ang diyosa ng mga kulay at iba pa. Sa kombinasyon, hindi ka ba nila kayang patayin, Emperor Zun? But then again, medyo takot nga siya kay Emperor Zun. Noon, sa spacecraft, siya at si Emperor Zun ay lumaban at gumuho sa buong mundo ng 33 Heavens Palace. Naglaro siya ng hindi bababa sa 10 Heavenly Punishment Poems at ginamit ang Chaos Bell, ngunit hindi pa rin niya mapigilan si Emperor Zun. Sa bagay, sabay silang lumabas ng spacecraft hanggang ngayon. Ngunit naramdaman niyang may backup na plano ang emperador, kung hindi ay hindi sana minamaliit ang matanda sa kanya at sa lahat ng nasa ganoong sitwasyon na may air of superiority. Naguguluhan din si Yang Yiu kung ano ang magiging backup na plano ng emperor. Kung meron man, dapat niyang ihayag ngayon. Gayunpaman, hindi dahil wala siyang trump card sa kamay. Parehong kasama niya ang Heavenly Heart at ang Chen Kun Pot, kaya hindi siya natakot sa kanya. Ang Fountain of Youth sa Chen Kun Pot ay isa sa kanyang mga trump card, at ang Heavenly Heart sa kanyang Yuan Shen ay higit pa. Kaya lang, hindi siya nang ahas na ihayag ito noon, at kailangang maghintay sa backup plan ng Emperor. Pinarurusahan ng langit ang lahat ng bagay. Pinaparusahan ng langit ang langit at lupa. Sumugod si Yang Yiu patungo sa Emperor sa sandaling ito, at pinalo ang kanyang mga palad sa kaliwa at kanan, tig-iisang palad ng Heavenly Punishment. Nais niyang pilitin ng Emperador na gamitin ang kanyang huling trump card. Emph. Nakaharap sa kanyang dalawang palad na nakatikip sa kalangitan, ang Emperor ay sumangot ng malamig at umungal. Ang buhok ng dugo ay tinina ang asul na kalangitan. Ako ang Panginoon ng dagat, ang dagat ng dugo 3,000 umalis ka. Boom! Boom! Ang buhok ng dugo ng Emperor ay tumaas na parang talon, parang isang malaking ilog na direktang tumatama sa dalawang palad ni Yang Yian. Sa ilalim ng dalawang boom, sa pagkakataong ito ay nabigla si Yang Yian. Ang kanyang dalawang palad ng makalangit na parusa ay agad na nahati sa pamamaraan ng dugo ng emperador. Sa pagkakataong ito, tila ang emperador ang may kapangyarihan, at siya ay dahado. Natigil ang paghaharap. Ngumisi ang emperor at sinabing, "Anak, oras na para tapusin ito. Ipakita sa iyo ang napakagandang paraan na natanto ko sa hindi mabilang na mga taon sa God Realm. Bagamat hindi ito kumpleto, sapat na para patayin ka." Nakinig si Yang Yian sa mga salita ng emperor, at ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag na nabigla. Ang mahusay na paraan na natanto sa God Realm. Hindi kaya tama ang Rabbit Lord? Pinagsama ba ng Emperor ang kapangyarihan ng Blood Sea at ng God Realm? Kung totoo yun, masama yun, dahil wala siyang alam tungkol sa kapangyarihan ng Blood Sea. Kabanata 3129 na duguchi nakapalibot sa Dao Tree. Sa sandaling ito, ang mga salita ng Emperor ay puno ng malakas na pagtitiwala, at kahit na minamaliit pa rin niya si Yang Yian. Pagkatapos ay narinig niya ang Emperor na sumisigaw, "Hangin, ulan, kulog at kidlat, ang Netherworld Blood Sea." Ang hangin ay tumataas. Dumating ang mga ulap. Umugang ang kulog at kidlat, na may dugo bilang gabay, "Ako ang tao." Habang umaawit ang Emperor, saglit na nagbago ang kulay ng mundo ni Yang Yian. Nakita ni Yang Yian na sa sandaling ito ang buong God Realm ay madilim. Ho! Boom! Bitek! Boom! May kidlat at kulog talaga. Ano ito? Nagulat si Yang Yian. Ang hangin, ulan, kulog at kidlat ay ang pinakapangunahing mga batas ng katangian ng God Realm, na nangangahulugan na ang Emperor ay nakabisado na ang kapangyarihan ng mga batas ng God Realm at nagpatawag ng hangin, ulap, kulog at kidlat. Ngayon ay tila napagtanto na ng Emperador ang tao o magkatugma ang kapangyarihan ng dalawang dakilang sekta ng Dao. Nang lumitaw ang hangin, ulan, kulog at kidlat sa kalangitan, naging pula ang buong kalangitan. Parang ang dugong dagat ay nakasabit ng patiwarik. Ito ay labis na nakapanlulumo ng biglaan. Isa itong mahiwagang kapangyarihan batay sa Blood Sea Avenue kasama ang lakas ng hangin, ulan, kulog at kidlat sa God Realm. Hindi inaasahan ni Yang Yiu na talagang ginawa ito ng matandang Emperador Zun. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya mapalagay ngayon. Ngunit walang dapat ikatakot, at least nabunyag na ang trump card ni Emperor Zun. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan ng Emperor Zun ang kapangyarihan ng God Realm, at siya ay isang tao na nakakuha ng kapangyarihan ng 10 katangian. Ngayon ay nakasalalay sa kanya, ang Emperador Zun, gaano kalakas ang pagsasanib ng kapangyarihan na ito. Napaisip si Yang Yiu at sinimulang harapin ito ng buong lakas. Ang buong kalangitan ay naging isang baligtad na tanawin ng dagat ng dugo, na may kidlat at kulog, at ang hangin at mga ulap ay gumagalaw ng marahas, na tila katapusan ng mundo. Not to mention how powerful it is, but first of all, it is very intimidating. Whoosh whoosh whoosh. 3 figure ang lumitaw sa tabi ni Yang Yiu. Ang Rabbit Lord at ang Goddess of Color ang umatake sa Blood Baby. Shoo! Ah!
Pagkatapos ay umungal din ang maliit na Phoenix, Guya, Loach at ilang iba pa at gustong makipaglaban sa tabi ni Yang Yio. Ngunit pinigilan siya ni Yang Yian at sinabing, huwag kang aakyat, ito ang dating sama ng loob sa pagitan ko at ng emperador. Nananatili si Dowager, at pinababa ng Reyna at Rabbit Lord ang lahat. Sa katunayan, hindi kailangang magpakitang gilas si Yang Yian sa ganoong kaayusan. Ang talagang isinasaalang-alang niya ay ang kaligtasan ng lahat, dahil ang kapangyarihan ng dugo ng Emperor ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga Diyos sa God Realm. Dati, pinipigilan lang ito ng Reyna ng Kaishen, at pinipigilan din niya ang kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan. Hanggang ngayon, hindi pa rin neresolba. Pinipigilan pa rin niya ang dugong pumasok sa kanyang katawan gamit ang kapangyarihan ng Tendao Tree sa God Core. Makikitang nasugatan pa rin si Rabbit Lord, at halatang hindi nararapat na kumilos sa ngayon. Posibleng maapektuhan siya ng dugo ng emperador. Kasama si Xiao Fengwang at ang iba pa. Sa halip na gawin ito, mas mabuting hayaan silang lahat na umatras at maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari sa labas, baka maaari pa nilang harapin ito. Hinahayaan lamang na manatili ang dugong sanggol ay dahil alam ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng dugo ng emperador ay hindi epektibo laban sa dugong sanggol. Ang pagpabiye sa dugong sanggol na manatili sa kanyang tabi ay makakatulong sa kanya na labanan ang dugo ng emperor at hayaan siyang harapin ang emperor ng buong lakas. Umalis. Sabi ng Diyosa ng kulay kay Lord Rabbit. Natural na naiintindihan nilang dalawa ang susi. Ang kapangyarihan ng dugo ng emperador, sa kanilang antas, ay maaari lamang sugpuin, ngunit hindi malulutas, pabayaan ang iba. Mas mabuting makinig sa mga kaayusan ni Yang Yio, protektahan ang iba, at hindi pabigatan si Yang Yio. Hindi naman masama na harapin nila ito sa labas. Ngayon, kitang-kita na ang Emperor at Yang Yio ay nagpapakita ng kanilang mga card para magpasya kung sino ang mananalo. Sa totoo lang, ang gayong labanan sa antas ng mga malalakas na tao ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang malaking bilang ng mga tao. Okay, lahat ay umatras 1,000 milya ang layo. Malakas na sigaw ni Lord Rabbit, at sa parehong oras, siya at ang Diyosa ng kulay ang nanguna sa pag-atres ng 1,000 taon. Naramdaman din ni Little Phoenix at ng iba pa ang pressure sa pagitan ng langit at lupa. Sa oras na ito, nakinig ang lahat kay Yang Yio. Dowager, halika rito. Ngumiti si Yang Yio at kinausap ang dugong sanggol. Ang dugong sanggol ay naging pulang ilaw at diretsyong humiga sa likod ni Yang Yio. Posible bang tulungan ni Dowager si tatay na harangan ang kapangyarihan ng dugo ng Emperor? Tanong ni Yang Yio sa Blood Baby. Oo, huwag kang mag-alala, tatay. Masuner ang sabi ng Blood Baby. Okay, ibibigay ko sa iyo ang Blood Chi, at ako na ang bahala sa iba. Pinaikit ni Yang Yio ang kanyang mga mata at tumingin sa emperador na parang dugong demonyo sa langit. Muli niyang isinakripisyo ang Chaos Bell at isinabot sa itaas ng kanyang ulo upang bumuo ng depensa. Pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang isip at nakipag-usap sa Fountain of Youth, at sa isang iglap, ang kapangyarihan ng Fountain of Youth ay kumalat sa kanyang katawan. Ito ang pinakamatibay na life insurance na ibinigay niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ay naramdaman niya ang puso ng kaluluwa at gumalaw. Kasabay nito, nagngangalit si Yang Yian at sinabing, bumukas na ang 10 malalaking puno ng Dao. Boom boom boom. 10 mapurol na tunog ang sunod-sunod na lumabas. 10. Ang mga malalaking puno ng Dao na may iba't ibang kulay ay lumitaw sa paligid niya, at ang bawat puno ng Dao ay kumakatawan sa isang uri ng kapangyarihan ng katangian. Sumambulat ang pinakakomprehensibong kapangyarihan ng langit at lupa sa God Realm. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroong isang layer ng dugo chi na nakapalibot sa 10 malalaking puno ng Dao. Ang dugong chi ng emperador ang pumasok sa katawan noon. Sa sandaling ito, lahat sila ay inilabas mula sa God Core ni Yang Yian kasama ang 10 puno ng Dao, ngunit sa kasamaang palad ay nakapaligid pa rin sila sa mga puno ng Dao, at ang 10 puno ng Dao lamang ang maaaring sugpuin at labanan. Dowager, tulungan mo ako. Kinausap ni Yang Yian ang dugong sanggol. Ginawa niya ito upang magamit ang dugong sanggol upang alisin ang dugong chi na nakapalibot sa 10 malalaking puno ng Dao. Okay, Dad. Ang dugong sanggol ay agad na tumugon at kumilos, ngunit ibinuka ang kanyang maliit na bibig upang lunukan ang dugong chi sa 10 malalaking puno ng Dao ni Yang Yian. Ho! Isang malakas na puwersa ng paglunok ang lumabas sa bibig ng dugong sanggol, at sa isang iglap, ang 10 malalaking puno ng Dao ni Yang Yian ay gumawa ng kaluskos, ngunit nagsimula silang umugoy. Hiss! Ngunit si Yang Yio ay sumipsip ng malamig na hangin, at sa susunod na sandali ay nagmamadali siyang sumigaw, Dowager, huminto, hindi ito gagana. Natagpuan niya na ang dugo chi ay sumanib na sa kanyang 10 malalaking puno ng Dao, at ang paglunok ng dugong sanggol ay direktang yumanig sa kanyang 10 malalaking puno ng Dao. Kung may problema man, masisira ang kanyang paglilinang. Natagpuan din ng sanggol na may dugo ang problema, at tumigil sa pagkabalisa at nagsabi, Tatay, ako. Hindi mo kasalanan, sadyang kakaiba ang blood chi ng Emperor, at sumanib ito sa puno ng Dao. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Maaari kang tumulong na hadlangan ang dugo chi na nagmumula sa langit mamaya. Si Yang Yio ay nagmamadaling inaliw ang dugong sanggol, ngunit natagpuan din ang problema.
Sa oras na ito, ang dugo chi ay sumanib na sa kanyang Dao Tree, at walang paraan. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Siyempre, matutulungan din siya ng Blood Infant na tanggalin ang mga Blood Chi na ito ng paunti-unti, ngunit walang oras para gawin ito. Naglunsad ng pag-atake ang emperador. Haha, anak, sa tingin mo ba napakadaling matuno ang aking lifeblood? Maa-absorb mo ito sa tulong ng Blood Infant, pero hindi rin magiging madali ang Blood Infant. Ngayon ipapaalas na kita. Tumawa ang emperador. Pagkatapos ay biglang iwinagayway ng emperador ang kanyang kamay sa kalangitan, dugo kulog, bumaba ka. Boom! Bitik. Habang sumisigaw ang emperador ng dugong kulog, ang Nine Heavenly of Blood ay biglang yumanig, at isang kulay dugong kidlat na kasing kapal ng balde ang lumabas sa dagat na parang mahabang dragon, dumiretso sa Yang Yiyo. Simulan ang Chaos Bell. Si Yang Yiyo ay hindi nang ahas na maging pabaya, at biglang hinimok ang Chaos Bell. Boom! Malakas ang tunog ng kampana, at yumanig ang langit. Isang gininto ang liwanag ang sumugod sa langit at humarap sa dugong kulog ng emperador. Boom! Sa isang kisap mata, nagkabanggaan ang dalawa. Nakaramdam si Yang Yiyo ng isang lumulubog na pakiramdam, at ang gininto ang liwanag ng kanyang Chaos Bell ay nawala. Ngunit damaloy pa rin ang dugo ng emperador. Kaya lang, mas maliit ang kapangyarihan. Pinaparusahan ng langit ang langit at lupa. Isang palad ng makalangit na parusa ang itinapon, ngunit tuwirang ikinalat nito ang dugong kulog ng emperador. Kabanata 3130, kung magagamit mo ito, kaya ko rin. Kahit na hinarang ni Yang Yiyan ang dugong kulog ng emperor, hindi siya makaramdam ng kasiyahan. Dahil kitang-kita na ang emperador ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para matuno ang dugong kulog na bigla niyang ipinatawag. Ito ay simula pa lamang, paano ang iba pa? Kumunat ang noo ni Yang Yiyan. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya ang kapangyarihan ng kulog ng dugo ng emperador. Bagaman ito ay makapangyarihan, ito ay nasa loob ng kanyang pagpaparaya. Ito ay hindi matatalo. Sa kabilang banda, ang dugong kulog ng emperador ay talagang ibang-iba sa kulog na kanyang nakita. Ito ay puno ng kakaibang kapangyarihan ng masamang dugo, na may malakas na kaagnasan, at lubhang pambabae. Anyway, sa pakiramdam ni Yang Yiyan, hindi iyon ang kulog ng matuwid na daan. Hindi ko alam kung paano ito ginawa ng emperador. Ayon sa sinabi ng Rabbit Lord noon, hindi magagamit ni Shira ang divine power ng divine world. Ang dalawang magkasalungat na katangian ng Yin at Yang ay parang tubig at apoy. Ngunit ngayon ang emperador ay talagang magkatugma. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ganoon din ang naramdaman ni Yang Yiyan, ito ay katawan. Sa asensya, ang kaluluwa ng dugo ng kataas-taasang Diyos ay si Shire, o mas tiyak, ang clone ng Haring Shira, ngunit ang katawan ng kataas-taasang emperador ang pumalit sa ibang katawan. Sa pamamagitan ng carrier na tulad nito, pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng paglilinang at paggalugad, talagang pinag-aralan ng Supreme Emperor ang mga lihim ng Tao of the God Realm. Siyempre, parang limitado ngayon. Gayunpaman, kahit na mayroong bahagyang pagsasanib ng dalawang Tao, ang kataas-taasang emperador ay maaaring gumamit ng kapangyarihan na hindi maisip ng mga ordinaryong Diyos, na isa ng napakakahangahangang pagbabago. May isang bagay na napakalinaw ni Yang Yiyo. Sa paraan ng paglilinang, ang anumang pagbabago ay ang pinakamakapangyarihan at walang hanggan. Tulad ng pagbuti niya sa Chenkun Dao Shanggang. Bagaman ito ay isang ebolusyon sa batayan, ito rin ay isang pagbabago. Ang isang pangungusap ay nagpapahintulot sa kanyang pagsasanay na ma-extend ng walang hanggan, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagkakaroon ng paraan ng pagsasanay kahit gaano pa siya katagal maglakad. Gaano man ito ginawa ng Supreme Emperor, talagang hinangaan siya ni Yang Yiyu sa sandaling ito. Ngunit kasabay nito, pinaikit niya ang kanyang mga mata, at isang sinag ng liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Dahil naisip din niya ang kahinaan ng Supreme Emperor. Bagamat makapangyarihan ang paraan ng Emperor, ang pundasyon ay nasa carrier ng kanyang pisikal na katawan, dahil siya ang Shire King clone na pumalit sa iyong katawan at muling isinilang. Ang kakayahang ipakita ang kapangyarihan ng hangin, ulan, kulog at kidlat na kabilang sa God Realm ay mahalagang umaasa sa tagapagdala ng pisikal na katawan. Kaya, ano ang mangyayari kung walang carrier? Hihina ba ang kapangyarihan? Hindi ba ito maipapakita? Lahat ay posible. Anyway, kung wala ang carrier, siguradong maaapektuhan. Matapos itong malaman ni Yang Yiyan, hindi na siya nag-alala gaya ng dati. Maghanap ng paraan para sirain ang katawan ng emperador. Ewan ko lang kung kakayanin. Anyway, kailangan kong subukang malaman. Tumingin si Yang Yiyan sa emperador. Sa sandaling ito, hiniling niya sa sanggol na may dugo na huwag iwaksi ang dugo chi, at biglang naisip ang isang kabaligtaran. Ang kabaligtaran na ito ay ang inspirasyon mula sa emperador. Dahil ikaw, ang emperor, ay naiintindihan at nalilinang ang kapangyarihan ng God Realm, kung gayon bakit hindi ko, Yang Yiyan, linangin ang kapangyarihan ng iyong Netherworld Blood Sea. Magagamit mo, kaya ko rin. Ito ang paraan na agad na naisip ni Yang Yiyan, papunta sa kabilang direksyon. Pero alam niyang may panganib. Ngunit kailangan nating subukang malaman.
Ang dugo chi na nabahiran sa 10 malalaking puno ng Dao ay nagmula sa kapangyarihan ng Netherworld Blood Sea ng Emperor. Dahil gusto mong sirain ang puno ng Dao ko, hindi ko ito maalis, kaya lalamunan na lang kita. Subukan natin at tingnan kung sino ang mas baliw at kung sino ang mas makapangyarihan. Matapos magkaroon ng ideyang ito, talagang nabigla si Yang Yiyo sa kanyang sarili. Sa paghahambing, ginamit ng emperador ang elemental na kapangyarihan sa ilalim ng Dao system ng God Realm, na siyang kapangyarihan ng langit at lupa na kabilang sa Dao system ng God Realm. Bagaman ito ay labag din sa kalooban ng langit, sa wakas ay may isang dangkal, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagbabanta ng sinumang individual. Ngunit kung siya ay pupunta upang lamunin ang dugo chi sa turn, ang resulta ay magiging ganap na naiiba. Bakit? Dahil ang kapangyarihan ng Blood Chi ay nagmumula sa Emperor mismo, hindi mula sa kapangyarihan ng Netherworld Dao system. Kung ang isa ay hindi mapangasiwaan ng maayos, maaaring siya ay direktang kontrolado ng emperador. Kaya ito ay pareho laban sa kalooban ng langit, at ito ay isang paraan na mukhang kamatayan. Pero, si Yang Yiyo ay hindi naniniwala sa kasamaan. Gusto niya itong subukan. May isang pangunahing isyu na nais niyang maunawaan ng lubusan, na ang emperador ay ang pagkakatawang tao ni Haring Shira, at si Haring Shira ay ipinanganak sa dagat ng dugo ng Netherworld. Sa asensya, si Haring Shira ay hindi nasa ilalim ng tradisyon ng Netherworld Daoist. Sa katapusan, lahat ng bagay sa mundo ay napapailalim sa Heavenly Dao. Sa pag-iisip na ito, nagpa siya si Yang Yiyo na subukan ito. Dahil hindi niya sinubukan, palagi niyang nararamdaman na sa sandaling ito, kapag ang emperador ay tugma sa dalawang dakilang sekta, wala siyang pagkakataong manalo. Kahit na mayroon siyang Fountain of Youth at Heart of Heaven, wala siyang tiwala na ganap na patayin ang emperor. Noon, kailan nakipag-away siya sa emperor, ang emperador ay palaging mas malakas kaysa dati, hindi banggitin na ngayon ang langit ay puno ng dugo at dagat. Matapos ipatawag ng emperor ang lakas ng hangin, ulan, kulog at kidlat, ang kanyang lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Nang walang anumang paraan na lumalaban sa langit, hindi sigurado si Yang Yiyo. Ang punto ay gusto niyang kunin ang panganib at subukan ito. Maaga o huli, kailangan niyang harapin ang hari ng Shira. Ang pagkilala sa iyong sarili at sa kalaban ay mananalo sa bawat laban. Ang emperador na nasa harapan niya ay isa lamang sa 10 avatar na naiwan ng Haring Shira sa 3 kaharian. Kung hindi man lang niya maibaba ang nasa harapan niya, paano niya sasabihing tanggalin ang iba pang 9 na avatar? Paano aalisin ang lahat ng Shura sa God Realm? Higit pa rito, lilito ang tunay na hari ng Shira, at balang araw ay magkaharap sila, at pagkatapos ay magiging isang malaking gulo. Kaya naisip ni Yang Yiyo sa kanyang sarili na kung gusto niyang talunin ang hari ng Shira, ang huling paraan ay upang maunawaan ang kapangyarihan ng Shira, tulad ng pagsipsip ng Blood Chi, na siyang pinakasimple at pinaka-epektibong paraan. Sa pag-iisip na ito, gumalaw ang puso ni Yang Yiyan, at ibinigay na lang niya ang 10 malalaking puno ng Dao upang labanan ang patuloy na pagguho ng Blood Chi, at sa halip ay sinimulan niya itong i-absorb. Kasabay nito, muling kumilos ang emperador. Ang hangin, ulap, kulog at kidlat, at ang dagat ng dugo ay walang hangganan. Boom! Whoosh! Bitek! Lumipat ang mundo. Dumagundong ang kulog at kidlat, at bumuhos ang dugo. Sa malakas na presyon at pagkawasak, nahulog ito kay Yang Yiyan. Sa sandaling ito, sinabi ni Yang Yiyan, mabituing langit at lupa. Sa wakas, pinakilos niya ang star chessboard na tumatakip sa langit at lupa sa dilim. Ngayon na ba ang oras para lumabas? Om! Nayanig ang buong God Realm. Isang panginginig ang narinig. Ang dagat ng dugo sa itaas ng 9 na langit ay nakabaligtad, ngunit sa oras na ito, sunod-sunod na lumitaw ang maliliit na bituin sa ibabaw ng dagat ng dugo. Ito ang orihinal na hitsura ng star chessboard, o isang espesyal na mahiwagang kapangyarihan. 10,000 bituin sa loob nito ay lumiwanag. Isa-isa, nagsimula silang maglabas ng isang nakasisilaw na pilak puting halo. Sa isang iglap, ito ay hinabi sa isang malaking lambat na tila bumabalot sa buong dagat ng dugo. Ang orihinal na madilim na kalangitan na kulay dugo ay lumitaw na kulay pilak na puti, unti-unting lumiliwanag. Dugo at kulay pilak na puti ang magkakaugnay. Dalawang aura ang lumitaw sa mundo. Ang isa ay pambabae, at ang isa ay sobrang yang. Ito ang aura ng Blood Sea ng Emperor at Starry Chessboard ni Yang Yiyo. Ang Starry Chessboard ay naglalaman ng kapangyarihan ng bilyon-bilyong bituin, ngunit ito ay sobrang yang at napakalakas. Ang liwanag ng bituin ay patuloy na bumagsak, at ang dugong ulan ng dagat sa kalangitan ay gumawa ng mainit na tunog, ngunit ito ay direktang sumangga. At ito ay palakas ng palakas. Tila ang dagat ng dugo ay nasunog na may hindi mabilang na mga butas ng mga spark. Halos sa isang kisap mata, nawala ang ulan ng dugo. Nawala ang tunog ng hangin. Pero, ang kapangyarihan ng kulay dugong kulog, ngunit sa pagkakataong ito ay may 9 na buo, at bumaba pa rin sila patungo kay Yang Yiyo ng may matinding momentum. May mga hindi mabilang na mga bituin sa Starry Chessboard, ngunit tila wala itong gaanong epekto sa 9 na Blood Thunder Lightning na mga ilang libong metro ang haba. Ngumisi ang Emperor, isang mantis lang ang sumusubok na pigilan ang isang Karo.
Matapos magulat sa simula, bumalik sa normal ang emperador. Naisip niya na napakalakas ng galaw ni Yang Yiyo na talagang sumisingaw sa kanyang Blood Sea Rain, ngunit pagdating sa siyam na dugong kulog at kidlat, tila hindi sapat ang kapangyarihan ng liwanag ng bituin. Sa huling pagsusuri, ito ay nakakalat sa kalangitan, hindi naging isang puwersa, kaya ang emperor ay nanunuya at hindi nag-alala. Sa oras na ito, nahulog siya mula sa langit, na may siyam na dugong kulog at kidlat na nakapalibot sa kanya, at biglang sumugod kay Yang Yiyo. Sa pagkakataong ito, handa na ang emperor na patayin si Yang Yiyo sa isang iglap at hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Yang Yiyo. Siyempre, siya mismo ay hindi maganda ang pakiramdam. Nabuo ang dugong dagat sa kalangitan, na tinatawag ang kapangyarihan ng langit at lupa, hangin, ulan, kulog at kidlat mula sa God Realm, at hindi ito kasing dali ng inaakala. Hindi niya napagtanto ang tao at tugma sa kapangyarihan ng God Realm, ngunit pinilit itong maging tugma sa dakilang kapangyarihan ng Mahika. Maraming nakatagong panganib sa kanyang katawan, dahil ang Emperor ay gumawa ng napakalakas na ingay, natural na hindi ito madali. Sa pagkakataong ito, personal siyang nakipaglaban, dala ang siyam na dugong kulog at kidlat, at pinatay si Yang Yiyo. Si Emperor Zun ay may malakas na tiwala sa sarili, na nagmumula sa dugo chi na iniwan niya sa katawan ni Yang Yiyo. Ang Blood Chi ay ang kapangyarihan ng kanyang sheer blood essence. Naturally, napakalinaw niya tungkol sa natural na pagpigil at pagsupil ng Blood Chi sa mga Diyos sa banal na mundo. Hanggat umiiral ang Chi ng dugo sa katawan ni Yang Yiyo, hindi niya magagamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Maaari pa nga niyang gamitin ang Blood Chi upang makagambala kay Yang Yiyo at bigyan si Yang Yiyo ng isang nakamamatay na suntok sa pinakakritikal na sandali. Ito ang kanyang kalkulasyon laban kay Yang Yiyo sa simula. Sa katunayan, sa puso ni Emperor Zun, natakot siya kay Yang Yiyo nang makita niya si Yang Yiyo nang lumaban siya sa loob ng 33 araw. Bakit? Dahil alam niyang si Yang Yiyo ang reincarnation ni Emperor Shengtian. Sa makatuwid, ginamit niya ang kanyang dakilang kapangyarihan upang piliting pagsamahin ang bahagi ng mga batas at tradisyon ng God Realm, upang matawag niya ang lakas ng hangin, ulan, kulog at kidlat, at sa wakas ay kalkulahin si Yang Yiyo ng hakbang-hakbang upang makarating dito. Ang kapangyarihan ng Blood Chi ang susi. Pumasok ito sa katawan ni Yang Yiyo mula pa sa simula, ngunit hindi niya sinasadyang i-activate ang Blood Chi ng maaga, dahil natatakot siyang magkaroon ng backhand si Yang Yiyo. Alam na ang Xingluo chessboard ay lumitaw, ang emperador ay lubos na naaliw. Naisip niya na ang backhand ni Yang Yiyo ay lumitaw, kaya maaari niyang patayin si Yang Yiyo sa isang huling suntok. Ngayon siya ay dumating na may siyam na dugong kidlat ng dagat. Sa kritikal na sandali, na-activate niya ang Blood Chi sa katawan ni Yang Yiyo, na tiyak na magpapawala kay Yang Yiyo. Nang makitang talagang nakapikit si Yang Yiyo, nakabitin sa hangin, hindi gumagalaw, tuwang-tuwa ang emperador, iniisip na tinanggap ni Yang Yiyo ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, pinalibutan ng dugo chi ang 10 puno ng dao sa paligid ng Yang Yiyo, at ito ay umiral ng matigas ang ulo, at si Yang Yiyo ay walang paraan upang iwaksi ito. Hinihintay na lang niyang mamatay. Kaya palapit ng palapit. Nang sila ay wala pang 100 metro ang layo, ang Emperor sa wakas ay ninisyon, "Anak, maaari kang mamatay ngayon," ang dugo chi ay umaakyat. Sa wakas ay na-activate niya ang Blood Chi na natitira sa katawan ni Yang Yiyo na may isang ideya, at ang Blood Chi ay lumalakas. Sa oras na iyon, si Yang Yiyo ay kailangang tumayo at papatayin niya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mukha ng emperador ay nagbago ng husto. Anong nangyayari? Bakit nawala ang sensitivity ng Blood Chi? Nang sinubukan ng emperor na i-trigger ang Blood Chi sa katawan ni Yang Yiyo, nalaman niyang nawala na ang sensitivity nito. Sa sandaling ito, biglang iminulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, "Maaari mong gamitin ang daan ng banal na mundo, at magagamit ko rin ang iyong kapangyarihan ng dagat ng dugo. Ngayon ay oras na para wakasan." Natapos magsalita si Yang Yiyo, bigla siyang umungal, ang langit ay ang puso, ang puno ng daan ay bumalik sa isa, ang liwanag ng bituin, bumaba. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.